Nung unang tangka ako, naano rin kasi ako na hindi naman reject na pinapelan. Naano lang Ah, din ako, parang huwag ka muna sumali. Parang ginanon ako dati. ganun. Oo. Bukod kasi sa mababa yung edad ko, may kapayatan ako. So, Okay, oo. so nung inattempt ako ipasok nun, dati, hindi naniniwala na kaya ko pa Ah, nung time na yun. Protektahan lang natin ang integridad ng council. Walang mas mataas sa council kahit chairman pa yan or vice chairman ka. Ang council lagi ang mangingibabaw sa lahat. Basta mahalin lang natin ang konseho, ang kapatiran. Kung paano nyo minahal yung mga kanya-kanya yung chapter, ganun din yun, sana yung yun. konsehong ibigay. Ganun din sana yung pagmamahal na ibigay nyo sa konseho natin, sa mga nakaupo. Protektahan nyo lagi ang council. Hindi pwedeng masira ang council. Huwag nating hayaan madungisan ang pangalan ng konseho. Bakit malakas loob? Kasi yun yung kailangan ng kapatiran natin, yun yung tama na kailangan nating gumawa ng bagong leader. Kasi naniniwala ako na hindi habang buhay ikaw na uupo sa mga posisyon ngayon dito. Hindi naman ikaw habang buhay leader. Boss na yun pag ganun kung habang buhay. Ang Ah, leader, gumagawa tayo ng mga susunod na leader natin dahil naniniwala tayo na sila magpapatuloy ng pagbibigay ng karangalan sa kapatiran Galing. natin, pangalan at papatuloy yung pangalan at bigyan ng karangalan yung kapatiran natin. Kasi kung Tsaka ano, mahina tol. tsaka strong tayo eh, 40s, yun yung mahalaga eh. Yan. Nandun yung strong na kailangan maging malakas tayo, maging malakas ang loob natin na mabago ang komunidad. Maiangat pa yung pangalan ng kapatiran natin sa komunidad dahil yun yung magiging basihan ng mga susunod pa nating leader Mga eh. future. Kumbaga, kasi kung ikaw mahina loob mo, paano kung makita ka ng mga susunod na leader na mahina loob mo, edi tutularan din yan. Pasa-pasa na yan hanggang sa susunod na henerasyon. Lagi natin tatandaan, tol, hindi yan hindi totoo tol yung huli ang fraternity. Okay. Hindi ko turo yan. Lagi kasi narinig ko, panghuli lang ang fraternity, unahin mo na ang God family, ganyan, ganyan. Walang ano yan, walang rational order yan. Yung limang yun, tol, kaya pag pumasok ka ng kapatiran, dapat matuto kang pagsabay-sabayin yung limang yun. Lahat yung pantay-pantay, tol. Dapat marunong ka pagsabay. Ngayon, kung hindi mo pala kayang pagsabay-sabayin yan, ba't ka pa pumasok dito? Galing ka TYM. Ah, Nagpa-welcome ka ng senior. senior base. Ah, Bakit ganun kalakas yung loob mo na na magpa-welcome ng college base? Kasi syempre alam rin naman natin eh, 'di ba? Siyempre, nakatatak na yung aral nila na talagang pag nag-aaral ka, kailangan mo magpa-welcome. Hindi lang dahil sa Excel mo yan, obligasyon mo, kailangan Um, nakapaloob ka sa house rules ng chapter na yon. Kasi paano kung pag may gumawa ka doon ng transaction in the name of Taugama, like, exactly. in the name of Taugama, tas hindi naman pala ikaw naka-chapter doon. Kailangan ko magpaloob din sa house rules ng kailangan ko tanggapin yung house rules Ng college base na pinasukan mo. kasi responsibilidad ko yun bilang isang brad. Bilang sa Triskelion Hindi lang talaga. dahil sa kagustuhan ko, dahil Mm, responsibilidad ko yun bilang isang dahil may respeto ako dun sa institusyon na galing, pinasukan galing. ko. Hindi naman welcome ang kailangan tol sa mga senior base kasi kung tutusin pag isang senior base ang nagpasakop sa community, automatic advisor 'yan. Advisor. Advisor 'yan. So, iniiyakap niyo siya bilang isang brad ng iyon chapter. So hindi na niya kailangan dumaan sa isang welcoming procedure. Noon, once na pumasok ka sa isang chapter, binded ka ng house rules ng isang chapter. So, may boses, yung karapatan mo, pantay lang din sa karapatan ng iba. Ah, Walang second class brad o yung sa isang kasi chapter. Pero may di ka rin mas mataas sa kanila. Hindi ka, oh, hindi ganun, ano lang yan, pantay lang yan. Hindi yun. nyo kailangan Diyosin yung mga senior base sa community Bakit umabot kayo sa decision ng pre-organized ganun? pag wala ng residente. No? Tsaka pag may go signal ng Before mga residente before doon. ah Yun din yung isa sa mga i-consider. Hindi lang one man show ang fraternity natin, edi sana ano na lang, brother na lang ang tawag sa fraternity na brotherhood. Demokrasya tayo, naniniwala tayo sa konsepto ng demokrasya sa kapatiran eh. Dapat ibigay rin natin yung dapat nating ibigay sa mga brad at the same time siguraduhin natin na lahat ay nabibigyan ng pagkakataon mamuno sa yun. kapatiran natin dahil kailangan natin gumawa ng marami pang puno. Hindi yung ikaw lang yung puno. Total, yun naman tinuturo natin eh. Tawag ito, at Triskelion is a brother, Brother to his fellow Triskelion. Kung maging kapatid ka muna, paano ka magiging kapatid kung una pa lang pagdududa mo? Buti kasi at the end of the day, hindi naman yan para sa ikabubuti mo. Hindi naman posisyon habol mo dyan eh. Ang habol mo dyan is makapagsilbi at mabigay yung tamang landas ng kapatiran natin. Huwag tayo matakot i-showcase yung mga talento natin dahil yun yung pinaka-purpose natin ba't tayo pumasok. Lagi nyo sinasabi, madalas na sinasabi to, pag pumapasok ka pa para makatulong, para makatulong. O yun, Sabi niya tumulong. yun na yung punto eh, tumulong. At ang pagtulong natin isang pamumuno. Hindi lang Mm. sa loob ng frat pati sa labas ng frat. Huwag tayo matakot Yan. din mamuno. Bakit kailangan natin mamuno? Kasi hindi tayo binorn na Triskelion para lang mamuno sa kapatiran natin. Mm. Pagkus ay para mamuno tayo sa mga komunidad na nasasakupan natin.
lagi natin tatandaan, ang fraternity gumagawa ng leader. Hindi tayo kumukuha ng mga humuhubog tayo. Hindi naman natin kailangan ng posisyon para mabago ang kapatiran kung tutuusin. Minsan, kung sino pa yung wala sa posisyon, yung pa yung nakakapagbigay ng karangalan sa kapatiran natin. Kasi naniniwala ko talaga, paulit-ulit ko itong sinasabi, ang totoong excel nasa labas ng kapatiran. At ito yung nagbibigay ng karangalan sa kapatiran natin. Magandang araw sa lahat ng mga kapatid nating Triskelion dyan at sa lahat ng mga manonood. Saan mang sulok ng mundo kayo naroroon ngayon. Welcome sa ating Triskelion Podcast kung saan pag-uusapan natin ang buhay fratmen, ang kapatiran, at kung paano ba namumuhay ang isang Triskelion sa tunay na realidad ng buhay. Ako nga pala si Wang, ang inyong poging handog, at makakasama ninyo sa lahat ng episode na itong Triskelion Podcast. Ayun, nandito na naman tayo sa bagong episode ng Triskelion Podcast. May importante tayo ngayong makakausap at makakasalamuha, makaka-interview. Isa to sa pinaka-solid natin na kaibigan, kapatid. Talagang sobrang dikit din natin ito kay Utol General. Ay, Yan. magandang araw, gabi, tanghali, kung anong oras man kayo nanonood ngayon. Mabuhay kayo. Ayun. Tol, maraming salamat sa pagpapa-unlock. Sobrang salamat sa oras na binigay mo, no. Kasi ang hirap din kunin ng oras na ito ni General. Syempre may trabaho. Sakto lang. Sakto lang. Ayun, sobrang maraming salamat kay Utol General. Bali, Tol, kamusta ka ba ngayon? Ito, lang, hanap buhay. Minsan, umaattend ng mga gatherings sa frat o sa ibang org. Pero ngayon most likely, hanap buhay lang talaga kasi alam mo na, kailangan nating magsikap para sa kinabukasan ng mga pamilya natin. Yan. Ganun. Go for muna ngayon, go for gold. Oo. Yan. Oo. Sino ba si General before siya pumasok ng kapatiran, before siya maging general sa Triskelion? Simpleng brad lang. Simpleng tao lang na ayun, nagsusumikap, gustong inaalam yung mga bagay-bagay, ganun. Oo nga eh. Ganun lang yung tipo ko noon. At the same time, siguro may mga orgs lang na sinasalihan before na mga youth organizations na nagpo-promote ng community development sa mga kanya-kanyang lugar. Ganun lang yung mga ginagawa ko before ako mag-frat. Pero nung nag-frat na ako, mas lalo pang lumawak yung ating pagiging isang mga kaalaman natin sa pagiging isang leader at kung karanasan din na hubog para masigurong mabibigay natin yung natin sa community. Yung angking galing at angking talento na nating napapamalas para sa ikakabuti ng komunidad natin. Ayan, sobrang lalim talaga na ito ni Utol General. Sakto Alam lang. niyo, Tol, yung first impression ko dito kay General, nung unang meet ko sa kanya, si General parang yung sa school, di ba, yung sa room, yung parang laging nagtataas ng kamay, ganon. Parang parang sa classroom na yun, parang isa siya sa pinakamagaling na estudyante. Ayun yung unang yung tamad nga ako mag-aral dati. ganon? Oo. Bakit ganun? Bakit parang ang dami mong knowledge? Parang kahit ano itanong namin sa'yo, alam mo, kahit mga history, ganun. Hindi ko naman alam. Kataon lang talaga na may mga bagay na hindi mo sinasadyang malaman. Kumbaga parang pag nabasa mo, may nabasa ako ngayon sa libro. Bigla na lang siyang na-adapt mo siya as knowledge. Kumbaga, pag may mga nababasa akong mga bagay-bagay, inaalam ko talaga lalo na kung may storya. Kasi may kulay yung mga story eh. Para lang yan eh. Para lang mas paborito mong subject? Math o araling panlipunan? Ako, may mga taong mahilig sa math kasi keen to detail sila. Kunyari, pag sabi mong 1 plus 1 is equals to 2, wala nang interpretasyon yon. Yan talaga sagot doon. Kumbaga, fix na yung answer. Ganun sa math. Ako naman, doon ako sa soksay part na tipong pag may mga tinanong ka na, kunyari, kailan namatay si Rizal? December 30.
December 30, 1896. Alam ko yung date, pero kailangan meron storya yon na bakit siya pinatay. Dapat alam mo rin. Oo, dapat alam mo rin. Kumbaga makulay ang mundo ng may dalawang klase ng tao sa isang classroom, yung makulay yung pananaw sa buhay, tulad nun, yung sa Soksay, at yung logical at rational yung pananaw sa buhay na tipong pag tinanong mo ng isang bagay, isa lang ang sagot para sa kanya. Specific pa, no? Specific. Kunyari, 1 plus 1 is equal to 2. Kailangan pa ba natin pagdebatihin kung bakit to yun? Kasi yun na yung sagot, kumbaga nakalaan na. Yung tulad sa isa, may mga interpretasyon at marami pang pwedeng kasagutan na pwede ibigay. Kumbaga, mayroong tanong na bakit o why. Sa isa, ang malalas na tanong is paano o how. Yun lang yung mahalaga doon, how. Dito kasi why. So, kumbaga, doon ako madalas sa why. Kaya, siguro na ano ko yung detalye kasi nga nagiging mas makulay siya, mas interesting. So yun, kaya ako nalalaman nung time na yun. Ano yun, parang kailan naging ganun si General? Parang college na, ganun. Elementary siguro. Elementary pa? Parang nasa bloodline mo talaga yung ano. Hindi naman sa bloodline. Siguro ako lang sa pamilya ko yung nagganon. Naging curious. Pag curious ka kasi sa mga bagay-bagay, talagang gusto mo talagang alamin. At wala rin naman masama, wala rin mawawala kung alamin mo, hindi. At least makakatulong ka pa. Buti alam mo. Di ba yun yung masasabi sa'yo, buti alam mo. Buti nang alam mo kaysa hindi. Kasi pag hindi mo alam ang isang bagay at natanong ka tungkol dun, possible na pwede kang wala kang may sasagot. Hindi tulad pag may alam ka, masasagot mo yung tanong at the same time, pwede mo na may pabalidate pag ano. Sa akin, tol, di ba yung sinabi mo kanina, yung sa ganong side, sa dalawang side ng estudyante na makulay. Sa akin siguro, parang makukuha ko yung kwento eh. Pero sa akin naman, tol, katulad nun, kung kailan yung eksaktong date, basta yung mga date, ayun, kailangan ko rin yan, tol eh. Hindi naman mahal. Yung date kasi, ano mo na yan, malalaman mo na yung kusa. Basta, madalas parang story. Ganito kasi yan eh, para lang yan yung sa subject na yun, para ka lang nakikinig ng kwento ng lola mo eh. Bago ka matulog eh, nung kabataan mo, nung pagkabata mo na tipong, kwentuhan ka ng ganito, may yung 3 little pigs, kunwari, yung 3 baboy na kinain ng lobo, ng isang lobo. Kada pumunta siya dun sa isang bahay na, naalala ko pa nga eh, tagal ko nang di naririnig yung kwento na to ha, pero yun, pumunta siya dun sa bahay na gamit ay straw. Straw yung bahay, hinipip lang nung lobo, nawala yung bahay, di kinain niya yung baboy, yung pangalawang baboy, pinunta niya, gumawa ng bahay gamit ay kahoy, hinipa niya, nasira, di nakain niya yung pangalawang baboy, yung pangatlong baboy, gumawa sa bato. Gumawa sa bato, sa brick. Ayun. Hindi niya, nung hinipa niya, di masira, di niya nakain yung huling baboy. So parang ganun lang din yung storya nung kumbaga nagiging interesting siya sa bata pag kunento. Siguro sa atin ngayon matatanda, wala na yan, na yan, kwentong bata yan eh. Pero ang mataas yung ang haba nung yung parang memorization mo. Yung parang kabisado mo ngayon ako nagkataon lang siguro. Ako sa akin lang, hindi ko rin masasagot yan para sa sarili ko, pero siguro nagkataon lang talaga na pag interesado ako sa isang bagay, gusto ko talagang talaga malaman yung mga ganun. Tsaka sobrang galing na galing ako dito sa Brad na to. Talagang totoo naman yung sinasabi niya. Yung kapag may gusto siyang alamin, talagang inaalam. Tsaka sobrang galing niya kung paano niya aralin yung isang bagay. Kasi talaga nga alamin niya. Tapos hindi mo alam kung paano niya inaral eh. Kung paano niya kinuha, ganun. Tapos yung detailed pa yung yung alam niyo dun sa sa kwento na yon. Sobrang galing talaga nito ni General. Kaya mapaliwala kayo. Tsaka, eto si General is bukod pala dun sa sa sinasabi ko sa inyo yung first impression ko sa kanya. Sobrang galing na galing ako. Nung nagkakasama-sama na kami, sobrang galing na galing naman ako sa kanya. Kung paano niya pinapaliwanag yung mga, kunyari, may mga tanong yung Brad, ini-explain niya. Tapos explain talaga. Talagang, yung Brad, parang nakangano lang yung Brad, talagang inaano niya na lang parang siya pa nagsusubo para lang malaman ng Brad na nagtatanong kung ano yung kung ano ba yung solusyon o ano ba yung idea ni General about dun sa question ng Brad. Sobrang galing ni General. Tsaka sa mga papel. Sobrang galing niya ni General sa mga papel. Basta pag mga papilan, ayan. Natuto lang din ako kay Juan. Aray ko! Yung totoo doon. Ayan, mag-iiyakan na kami niya ni General kapag yung mga usapang papel. Kasi sobrang galing talaga nito ni General. Sakto lang. Sakto lang, humble pa, no?
Ano pala chapter ni General? Ano tol, initiated ako sa O'Donnell Community Chapter. Community rin po ako under Holy Spirit. Tusquillion Sector of Barangay Holy Spirit sa Tusquillion Council of Quezon City. So yun po yung pinaka-root chapter ko. Initiated ako ng July 7, 2019. Tapos, after nun, kasi 5 chapter ko eh. Dami, Sa, no? sa ngayon, 5. 5 chapter. So, after nun, nagpa-welcome po ako nung nag-aaral po ako sa Trisquillion de la Concepcion College chapter under San Jose del Monte Trisquillion City Council, Trisquillion de Bulacan Provincial Council nung May 4, 2021. May tanong ako, tol. March 4. Tama ba? March 25, 2021. Yan, yun yung... May tanong muna ka, tol. Doon lang sa dalawang chapter mo. Galing ka TYM. Nagpa-welcome ka ng Senior. senior base. Ah. Bakit ganun kalakas yung loob mo na na magpa-welcome ng college base? Kasi syempre alam rin naman natin 'di ba? Ano kasi, ang founders ko, College base college base, isang welcome, galing din ng TYM, at saka isang rekta. Isang rekta. Ano ba mga chapter ng mga founder mo? Mga founder ko, QCU. Quezon City University. Main chapter. Area namin yun, mga utol. Ayan, shoutout Main pala chapter. sa mga QCU dyan, former QCPU eh. Nasana yung QCU main. So, ka-chapter ko, founder mo. ko sila sa root ko. Tapos doon ko sila, siyempre, nakatatak na yung aral nila na talagang pag nag-aaral ka, kailangan mo magpa-welcome dahil Excel mo yan. hindi lang dahil sa Excel mo yan, obligasyon mo, kailangan nakapaloob ka sa house rules ng chapter na yon. Kasi paano nila malalaman paano kapag may gumawa ka doon ng transaction in the name of Tau Gamma? Exactly. In the name of Tau Gamma, tas hindi naman pala ikaw naka-chapter doon. Sino hahanapin nung pamantasan? Yung mga naka-chapter doon, hindi naman ikaw eh. Kasi ikaw yung gumagamit ng pangalan ng frat. Ang tingin lang sa'yo ng administrasyon ng school. Isang frat lang naman kayo. Wala naman silang idea eh kung ano chapter mo eh. Di nga nila alam yung mga chapter like. Ang alam lang nila lahat kayo, mga brad ng isang organisasyon. Mga Tau-Gamma kayo. Mga Tau-Gamma kayo. Ganun lang yung nasa isip nila. So, talaga kaya ako bilang para kumbaga, kailangan ko magpaloob din sa house rules ng kailangan ko tanggapin yung house rules ng college base na pinasukan mo. Kasi bukod sa dahil gusto ko yun, responsibilidad ko yun bilang isang brad. Hindi lang dahil sa kagustuhan ko, dahil responsibilidad ko yun dahil may respeto ko dun sa institusyon na pinasukan ko. Ganun lang yun. Chatol, bigyan ko lang rin ng magandang parang dagdag lang dun sa nalalaman ko ba. Ang galing nun, tol, kasi, di ba, sabi ko sa kanya, kasi Excel mo yan. Sabi niya, hindi, kasi responsibilidad ko yan bilang isang Trisquillion. Chatol, alam niyo ba, kapag nasa TYM ka ngayon, kung ikaw nasa TYM na nanonood, tapos nag-aaral ka may school ka sa college o kung isang college ka nag-aaral ngayon na may chapter din sa school mo, mag-welcome ka, tol. Kasi tol, bukod sa tamang hindi lang rin about sa Excel yun eh. Tsaka responsibilidad mo. Kasi tol, may mga times na may mga incident diyan sa loob ng school mo. Hindi mo alam, hindi ka mababatuhan. Tapos ngayon, magpa-project ka sa loob ng school. Yeah. Tapos, syempre magkakaroon ng lost command eh. Target ka niyan. May mga lost command tol. Tsaka, ganun din yung importansya ng nagpapa-welcome kayo sa college base. Sobrang mahalaga rin yung Tsaka rin kasi yun, respeto rin dun sa bahay. Exactly, yan. Pumapasok ka dun sa bahay na yun eh. Parang lang din yan, yung, di ba, ayaw nyo sa TYM, ayaw rin naman nila nang binabypass sila sa pagkuha ng mga residente. Ganon din sa school base. Tsaka, 4 na taong ka lang naman maximum of 4. Minsan, yung serve minsan, 2 lang yan. At the end of the day, babalik ka rin naman doon sa root mo, sa TYM mo. Sa TYM mo. Di naman mas nakakaawa pa nga minsan yung mga nakarekta eh. Kasi after nila graduate, wala na. Sa tao na sila nag-serve. Sa tao na. Ang tao, hindi naman yan chapter, organization. Organization yan. Kumbaga, hindi lahat required pumaloob sa tao eh. Hindi naman talaga required eh. Pero sa chapter, required ka pumaloob. Chapter yan eh. Presidente ka dyan eh. Pero once na naging alumni ka na, nasa sa'yo na yan kung papaloob ka sa tao. Although member ka ng alumni ka ng chapter. Nasa tao ka. Nasa tao ka. I mean yung hindi ka naman na-require
I mean, kung officer ka, hindi naman lahat ng tao kailangan mahigpit sa pondo. Hindi tulad sa kung residente ka, talagang Talagang ano yun, pondo. sakalan yun, sakalan yun. Magpondo ka. Kasi hindi mabubuhay yung chapter natin, walang pondo. Sa alumni tol, ano na lang yan pledge na nga. Pledge na lang yan. So, kung hahanap mo yung essence ng parang chapter ulit, hindi na nahahanap yung mga rekta madalas. So, ang ginagawa nila, sa akin. Sa'yo, pupunta sila sa community. Ganun ang sa TYM. Ganun yung nangyayari. So, kasi para hindi rin maputol yung momentum, nasa kainitan ka na galing ka college kasi hindi mo na mararanasan yun sa tao. Sure ako doon. Yung tao talaga, support system na lang rin siya ng chapter. Kung gusto mo ulit mag-serve ng parang mala chapter na konsepto, pupunta ka talaga sa TYM. Ganun, or sa community na tinatawag ngayon. Ganun talaga ang mangyayari. So, yun yung payo ko lang din kasi ang mga school base, huwag niyo isipin na yung mga school base ninanakaw yung mga residente ng community dahil babalik din yan after sa inyo. At saka yung mga residente rin naman ng school base na rekta, pumupunta rin yan sa community. Ganun din yung mangyayari niyan. Kumbaga lahat yan pupunta rin. Kaya tigilan na natin sana yung kaisipan na iba yung community sa senior. Hindi ganun. Tulungan lang yan, give and take na magkaiba lang kayo ng mode ng pagpasok. Pero isa lang din yung, bukod sa isa lang yung pangalan na dinadala, isa lang din yung babalikan yan. At the same time, magpapalit-palit lang yan. Ganun lang din yun. Parang ako, community na nasa seniors din. So, ano lang din yun. Balikan lang din. Ito, si Tolwang, rekta ng seniors to. Ayun. So, nasa community rin siya nagsusunod ngayon. Ganun din yun. Babalik din yun. Ako naman, community, galing pumunta ng senior. So, nag-serve din ako para sa mga pinasukan. Respetuhan lang din. Respetuhan lang yan. Hindi na nagpapabalikan sa kapatid. Nakakalimutan na kasi ng iba eh. Pero, sana may balik pa ulit. At sana mapanatili naman ng mga natitira pang puro. So, umaasa na lang ako sa mga purong puso dyan. Yan. Ganun lang. Tol, may tanong ako sa'yo. Yung kasi katulad nun, napag-usapan na natin yung ikaw, galing ka TYM, nagpa-welcome ka ng college base. Kasi syempre doon ka nag-aaral eh. Ngayon, Tol, paano naman yung sa akin, yung katulad ko? Direkta ako ng college base eh. Tapos ngayon, syempre, kunyari, itong pinagbebenyuhan natin. Ang may chapter dito Purok 13E Community Chapter. Tapos ngayon, parang, malaki pa rin yung usapin nila dun eh. O yung mga tanong-tanong nila na, ako ba dapat magpa-welcome ako dito sa Purok 13E? Ganon. Akin kasi, opinion ko lang to pero opinion ko lang disclaimer sa mga nanonood. Sa akin naman, ang opinion ko diyan, ang kinalakihan ko kasi is, hindi naman welcome ang kailangan tol sa mga senior base. Kasi kung tutusin, pag isang senior base ang nagpasakop sa community, automatic advisor yan. Advisor yan. So, iniayakap nyo siya bilang isang brad ng iyon chapter. So, hindi na niya kailangan dumaan sa isang welcoming procedure. Pero, once na gusto niyang humawak ng posisyon sa chapter, hindi pa rin siya dadan sa welcoming procedure. Sige. Pero, once na na-embrace nyo na siya, yung brad na yun, pasok na siya sa house rules nyo. So, pero hindi ba nawawalan ng kunyari, kapag may mga discussion internal ng, kunyari, Purok 13E na lang i-base natin. Kapag in-embrace nila ako dito, tapos may mga concern ba o may mga kailangan ng pag-desisyonan na kailangan ang counts, yung bilang ng yes or no. Yung naka-general na mga solution na ginagawa ng mga ibang chapter, 'di ba? Kunyari parang 80%, 80-20 yung general yung panalo. Ganon, mas marami yung yes, panalo yung yes. Sa election? Hindi, sa kahit na kunyari, parang gusto namin magtayo ng Sigma. Ganon. Yung may mga decision making, 'di ba? Okay. Yung mga may mga ang nasa making. Batas kasi natin kailangan hindi na sila magbibigay ng ng suggestion nila. Kunyari ako, hindi na ako makapagbigay ng kung yes ako or no ako. Hindi, makakapagbigay ka pa rin. May boses ka pa rin sa chapter. Kasi in-embrace ka, nagpasakop ka na sa house rules eh. Kumbaga, ka na, binded ka na ng laws. Pwede ka na rin mabigyan ng karampatang parusa pag may nalabag ka sa house rules na yon. Kumbaga, hindi ka immune sa chapter, hindi ka immune sa mga parusa. Kasi, nagpasakop ka nga sa house rules eh. Although yung procedure mo, hindi lang ka lang dumaan sa typical na welcoming procedure. Yung procedure mo, pa rin.
Ibig sabihin nun, once na pumasok ka sa isang chapter, binded ka ng house rules ng isang chapter. So, may boses, yung karapatan mo, pantay lang din sa karapatan ng iba. Ganun lang Okay. din, walang second Ayun. class citizen, walang second class brad o Yung sa isang ano, kasi chapter. Pero may, di ka rin mas mataas sa kanila. Ha? oo, Hindi ganun, ano lang yan, pantay lang yan. Hindi yun. nyo kailangan Diyosin yung mga senior base sa community. Yan, At yan. hindi nyo rin kailangang, tratuhin na Mga VIP, ganun. tagalabas yung hindi kung mataas naman yung pride ng chapter, hindi nyo kailangan tratuhin tagalabas yung kasi nagpasakop na nga sa inyo eh. Kumbaga ano lang din yan, parte na siya ng pamilya nyo. Kumbaga ganun lang din. Kumbaga nagpasakop nga siya eh. Kumbaga pumasok sa bahay nyo, nakiusa na pwede ba ako makapagsilbi sa bahay na to kahit hindi ako dito pinanganak. Walang problema dahil taga dito ka naman. O di yun, ganun lang naman kasimple. Pag may nagawa kang kamalian, bibigyan ka rin ng parusa. Ganun lang din yun. At kung may nagawa ka namang kabutihan, bibigyan ka ng parangal. Ganun lang din. Ayun. Pero bali para sa'yo, talagang parang hindi na siya talaga totally na win-welcome na parang katulad nung ginagawa sa atin na pag lumilipat tayo ng Hindi na yung, ang welcome kasi sa atin, di ba, apera-per lang. yung apera-pera. Hindi Yeah. na talaga siya totally win-welcome na talagang Hindi na kailangan. embracing lang talaga. Embracing lang. Pero after nun, pasok na siya sa house rules nyo. Pag may nagawa siyang mali, pwede nyo siyang parusahan. Pero tol, ito may mga ibang chapter din ng community na hindi rin sila pumapayag na na yung kunyari si General galing siya La Concepcion. Bababa siya dito sa 13E. May house rules kung may ibang chapter ang mga community na parang regardless kung anong chapter ka galing, parang kailangan dito welcome ka namin ganun. Parang dadaan ka pa rin ng welcome rights ganun. Pero pa rin yun. Kung may ganung house rules, nakadepende na yun sa brad ko. Sa brad, yun. Depende naman na yun sa'yo kung ikaw nasa college base ka, pupunta ka sa isang chapter na may house rules o may ganung batas sa bahay nila. Magkaiba sitwasyon ng community tsaka senior sa bagay na yun. Hindi ko kasi pwede. Kaya nga. Kasi senior, eskwelahan yan eh. Dito sa community, wala naman ditong, hindi naman kayo nag-aaral. Hindi naman kayo nasa isang lugar lang kayo, magkakapit bahay. Walang administrasyon. Siguro yung Purok na yung kaso si Purok, di naman niya mangingialam sa mga kung saan kayo kasapi. Kahit lalo kung hindi siya Brad. Di naman mangingialam yan. Pakialam niyan kung kasali ka sa Taogama o kung saan naman grupo. Sa school, may pakialam sila. School yun eh. Kumbaga may pakialam sila sa welfare ng mga estudyante nila, kung ano yung mga sinasalihan nila dahil gusto nila mapagtapos yung mga estudyante nila. Ganun lang yun. Kumbaga concerned lang din yung school sa mga ganung bagay. Yun yung positive. Yung pinagtatagol yung school dito sinasabi ko lang na yun yung general conception. Ganun din sa community, walang ganun. Hindi naman ganun si Purok eh. Pakialam ni Purok kung maging successful ka sa buhay o maging hindi ka man maging successful sa buhay. Wala siyang pakialam doon. Ang mahalaga lang sa kanya is kaayusan doon sa lugar niya. Yun lang. Pero yung kaayusan ng pagkatao mo, wala na siyang pakialam doon. Hindi tulad sa school, si principal o si dean, may pakialam, o si prof, may may pakialam yan sa kung saan ka man marating mo sa buhay. Kaya yun yung pagkakaiba kung bakit optional lang ang pag-embrace. Lalo na kung may ganyang house rules. Pero napapag-usapan yan, tol. Tsaka, tol, eto etong sinasabi ni General, kaya yung sa sinasabi ko, eto sa amin lang naman talaga to. Personal na opinion namin to. Eto kung sa inyo, kung parang gusto nyo na dapat welcome lahat, okay lang naman yun. Kung ayun yun talaga yung. Pero bilang sa amin, yung knowledge namin about dun sa ganong sa welcoming, ganon, sa embracing, ayun yung idea namin. Tsaka ayun din yung natutunan namin ba? Ayun ba yung parang nakarating sa amin? O ayun yung parang hanggang ngayon dinadala rin namin kung paano kami lumakad ngayon sa mga nilalakaran namin. Tama. May sasabihin ka pa ba? Okay na yun. Sige, hindi. Kinat ko yung galing ng O'Donnell sa Lako. Ngayon, tol, kasi kinat ko yun, kasi ang ganda magkataliwas kasi kami ni General. Si General, galing TYM, college base. Ako naman, galing ako college base. Ngayon, nag-serve rin ako sa TYM. Tapos ngayon, tol, anong next mo? Kasi, di ba, lima ang chapter mo. Ayun, after nun, na-organize ko yung Capitol Green. April 10. Capitol Green na. Community. Ito na, dito na, magkasama na tayo dito sa Cantang Sara. After nun, kailan ba na-organize ko? April 10, 2020, na-reorganize ko. Kasi may naunang Capitol Green eh. May nauna, kumbaga ni-reorganize. After nun, Ay, tol, pwede ko ba ikat ulit yun?
kasi ano, yung regarding din sa pag reorganize ng isang chapter na ano, na may before may chapter eh. Tapos paano ba na-determine kung dapat na ba i-reorganize yung chapter o Dapat talaga, dapat, paano ba yung basis ng parang paano mo ba masasabi kung tulog yung chapter, patay na yung chapter, floating yung chapter ganun. O kung bakit umabot kayo sa decision ng reorganize ganun. pag wala ng residente. doon sa Wala lugar. nang residente dun sa lugar. Oo. Kaya nag-decide ka na Oo. i-reorganize Oo. yung Oo. Tsaka pag may go signal ng Before. mga residente before doon. ah Yun din yung isa sa mga i-consider. Yun yung general ah, general knowledge doon. Oo. galing. Pag inano lang. Ayun tol, konting idea lang about dun sa reorganize kasi nabanggit rin mo tol. Yeah. Tapos next mo tol? After ng Capitol Green, April 10, nag-aaral ulit kasi ako. So, doon naman. Ano mo pala course mo sa sa para rin magka-idea rin sila? Bachelor Course mo Eduk ako. Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies. sa Lako. Oo. Tapos ngayon, pang-apat na chapter mo na ngayon. Oo. Saan ka sa pang-apat na chapter mo? Nag-welcome ako ng Metro Manila College chapter under Area 4C. MMC. MMC. Ano course mo naman sa MMC? Ganun din, Bachelor of Secondary Education. Anong year ka ba sa Lako? Anong year? Parang second year ka nag-cut, ganun. Second year. Tapos pinagpatuloy mo sa MMC. Pero balik akong first year nun kasi Hindi na credit yung mga hindi na credit yung ibang subject. Lumipat ako kasi for some reason tumira ako ng Caloocan, North Caloocan. Okay. So kailangan kong nag-aral ako sa Lako that time, tsaka pandemic. Tapos after nun, umano na ako. After 1 year, nagtrabaho ulit ako. Then after that, naglumipat ako ng school sa QC ulit. Kasi nasa QC na ako ulit eh. Bumalik ako ng Quezon City. Tumira ulit ako ng Sora. Hitimong tagang Sora talaga ako since birth. Lang talaga ako tumira lang ako at some point sa Caloocan ng pandemic. After nun, ayun na... Galing naman, tol. May dun sa Yung ibang brad kasi, kanyari may college-based na sila eh. May senior-based na ba sila? Tapos ikaw, di ba, nasabi mo nga ngayon, may college-based ka na tol, galing ka ng Lako eh. Tapos ngayon, nag-aaral ka sa ibang school, katulad niyan sa MMC. Isa sa stronghold ng ng 4C ang MMC sa mga hindi nakakaalam. Isa sa mga organizer ng 4C, yung isa sa unang 5. Kaya sobrang tigas din talaga niyang MMC. May idea rin ako sa MMC. Pero tol, may tanong ako diyan, bakit parang sa akin hindi ko naman nanid eh. Yung ibang brad, ganun na yung iniisip nila. Hindi ko naman nanid magpa-welcome pa ng ibang school, ganun. Kung siguro kung mag-aaral sila sa ibang school, bakit ganun yung... Same concept lang din ng pagpapa-welcome ko galing TYM. Pero personal na opinion ko na to. Sige. Kasi, para sa akin, Galing eh. Pag senior to senior kasi, hanggat maaari, hindi na siya nire-require dahil respeto na dun sa naunang senior. Katsaka, hindi na yan, madali lang kasi ma-verify ang mga senior-based chapters. Pero ako, nagpa-welcome ako dahil simple lang, respeto pa rin dun sa bahay na yun. Kasi ako, hanggat maaari, gusto ko, sa Lako, wini-welcome yung mga brads dun eh. Na mga galing TYM o senior, kahit saan kapag galing. Kinikidnap. Hindi naman kinikidnap. Hindi naman kinikidnap. Hindi naman, sorry. Ano naman tayo, mababait naman tayo. Ano lang, talagang, sa amin tayo kinikidnap. Joke lang. Parang may kilala ko. Ano lang ba, yung konsepto na, siyempre, nagpa-welcome ako sa Lako eh. Kasi alam ko yung pakiramdam. Tsaka nakaka-witness ako ng mga wini-welcome mo binibigyan. Na pumapasok sa Lako na rekta eh. Nasasaksihan ko yun. So, kumbaga, gusto ko hanggat maaari, madali kausap. Ako, lumipat ako ng school, mapaloob ako sa households ng school na yun. Galing, kasi school ako eh. Dapat, kung galing ka ng school, mas abot mo pa yun eh. Yan. Yun yung dahilan kung bakit nagpa-welcome din ako ng Metro Manila. Tsaka hindi rin iba sa akin ng Metro dahil isa founders ko sa Lako Metro. So, ganun? Kaya pala. Rekta ng Metro. Sa founder ko sa Lako. So, ayun. 2000, ano ba yung Metro? 1999. 1999. Yung Lako? 2008. 2008. Yung founding year. Founding year na. Galing ang galing ng bread tol. Kasi, may kita mo agad sa bread eh, kung gaano ka dedicated yung bread sa kung gaano yung love niya dun sa
sa fraternity na meron siya. Grabe, sobrang solid. Isipin mo tol, TYM pa lang para mag um- mag magpasakop ka ng college base, tapos college base ka na nagpa-welcome ulit sa college base na pasukan niya ng school. Sobrang galing. Bali, tol, si General, ano yung pang-limang chapter ni General? Last yung ano na, nung the next year, nasama lang ako, inorganize namin yung Gloria 5 Community Chapter under Barangay Talipapa Sector TCQC rin. Dami mo palang sector ngayon na bali may ka na eh. May Holy Spirit. Tandang Sora, tas Talipapa. Yun lang. Holy Tatlo lang. Spirit tandang sorry. Inorganize lang. Pero ano lang ako doon, co-organizer lang kasi para magabayan din yung mga friends ng lugar na yun. Kasi mga ka-chapter ko rin. Ay, tol, ito, may tanong naman ako dyan. Ayan, diba, nag-found ka na eh. Kasi kanina, iba yung tanong ko sa'yo, re-organize yan eh. Yung found, tol, same lang rin naman siya ng re-organize. Pero bakit ba ganun kalakas loob ni General na mag-found ganun? Kasi tol, kapag nag-found ka, magtatayo ka sa sarili mong bahay. Gagawa ng sarili mong mga anak. Magbibuild ka ng mga panibagong leader. Parang ano ba yung nag-uudyok o ano ba yung parang paano ba yun? Paano ba dumating sa point ni General na mag-found siya ng chapter ganun? Wait lang tol, ilang taong ka na ba ngayon? 26. 26 tol. Sa ganong edad, tapos parang yung responsibilidad ng founder, wala, mahirap yun tol. Sobrang mahirap yun para mag-organize ka ng isang chapter. So, parang ano ba yung reason ni General? Parang bakit siya nag-found ganon? Bakit ganong kalakas loob ni General? Bakit malakas loob? Kasi yun yung kailangan ng kapatiran natin, yun yung tama. Na kailangan nating gumawa ng bagong leader. Ng mga bagong leader. Kasi naniniwala ako na hindi habang buhay ikaw na uupo sa mga posisyon ngayon dito. Hindi naman ikaw habang buhay leader. Boss na yun pag ganun kung habang buhay. Ang leader, gumagawa tayo ng mga susunod na leader natin dahil naniniwala tayo na sila magpapatuloy ng pagbibigay ng karangalan sa kapatiran Galing. natin. At papatuloy yung pangalan at bigyan ng karangalan yung kapatiran natin. Kasi kung Tsaka tsaka strong tayo eh. Fortis. Yun yung mahalaga eh. Yan. Nandun yung strong na kailangan maging malakas tayo, maging malakas ang loob natin na mabago ang komunidad or maiangat pa yung pangalan ng kapatiran natin sa komunidad dahil yun yung magiging basihan ng mga susunod pa nating leader eh. Future. Kasi kung ikaw mahina loob mo, paano kung makita ka ng mga susunod na leader na mahina loob mo, hindi tutularan din yan. Pasa-pasa na yan hanggang sa susunod na henerasyon. Hindi tulad niyan. Parang ano lang din yan, yung mga henerasyon ngayon, nakita na matitiba yung henerasyon nung sumunod sa kanila. Nung sumunod sa kanila, hanggang sa nung napound tayo nung 1968. Talagang nadadala yung katapangan na yun ng mga susunod na henerasyon. Hanggang ngayon. Hindi lang naman yan, ngayon lang umusbong yung tapang na yan eh. Panahon pa yan nung na-found yung frat natin. Tsaka ang galing na ni General, yung sa sinabi niya na hindi ka pwedeng nakaupo ka lang dyan, na ikaw lang yung leader, ganyan. Alam mo tol, naniniwala ako na ang magaling na leader din, hindi rin talaga siya yung, kung ikaw nakaupo ka pa rin dyan ng ilang taon, tapos ikaw pa rin yung leader dyan, hindi ka magaling na leader, ibig sabihin. Dapat nag-build ka ng mga papalit sa'yo, tsaka ng mga nag-mold ka ng mga panibagong leader. Kung ikaw nakaupo ka pa rin dyan ngayon, eto tol siguro sorry kung sino masasagisama dyan. Kung ikaw dire-diretso ka pa rin dyan ngayon, kung GT ka pa rin hanggang dyan ngayon, sector head ka pa rin dyan ngayon, chairman, anong position mo na ikaw pa rin yung nandyan ngayon nakaupo. Tol, parang siguro dapat mag-giveaway ka na, mag-mold ka na ng mga panibagong leader mo. Dun magiging basehan pa yun na para maging isa siguro sa pinakamatigas na leader na nakausap na makakausap o mamimit namin. Kailangan mo rin gumawa ng mga susunod na ehemplo ng leader. Kasi ikaw kailangan mo na rin hindi naman ikaw bukod sa hindi ka ikaw habang buhay nakaupo diyan. Hindi lang one-man show ang fraternity natin. Hindi sana, na lang, brother na lang ang tawag sa fraternity na brotherhood. Ganon. Galing. Nawala na yung hood eh. Brother na, mag-isa ka lang na brother. Kaso wala namang ganon eh. Kung mag-isa ka lang na brother, anong tatawag sa'yo? Sino tatawag sa'yo ng brother? Wala. Kausap mo sarili mo, mukha kang tanga nun. So, di ba? Yun yung konsepto nun na
magano tayo, demokrasya tayo, naniniwala tayo sa konsepto ng demokrasya sa kapatiran eh. Kaya dapat ibigay rin natin yung dapat nating ibigay sa sa mga brad, at the same time siguraduhin natin na lahat ay nabibigyan ng pagkakataon mamuno sa Yan. kapatiran natin dahil kailangan natin gumawa ng marami pang puno. Hindi yung ikaw lang yung puno. Dahil kung ikaw lang yung puno, hindi lalawak ang kalikasan yan. Kung ikaw lang ang Yan. puno sa isang disyerto, isapin mo na isang disyerto, ikaw lang yung puno, ikaw lang yung pinuno. O, di ba? Ah, Paano ka magpapalaganap ng oxygen? Paano ka magpapalaganap ng malinis na hangin kung ikaw lang mag-isa? Makakalaganap ka pero sa isang maliit na lugar lang. Eh kung magtayo ka ng maraming puno ng puno ng puno, makakagawa ka ng maraming pinuno. Makagawa ka ng isang jungle o forest na tipong makakapag-create ng mga buhay. Sa isang forest may buhay, sa disyerto wala eh. Wala. Ganun lang din yun. Parang ganun lang din yun. Kung isa lang ang puno, ano lang, oasis lang meron doon. Oo, oasis lang. Doon lang. Yun lang yung lugar doon lang yung nag-iisang pwesto sa lugar na yun na may buhay. Pero kung maraming puno kang magagawa, magiging forest siya. Lahat may buhay. Lahat may chance. Makakuha ka ng tubig kung saan man. Makikita mo yung buhay, mga insekto. Nandun yung buhay. may Ganun meron lang. ako diyan eh. Meron ako diyang may gusto rin akong i-share about dun sa regarding din sa sinasabi niya na may logic siya eh na about dun sa mga puno, ganun. Sa life, sa kung paano dumami yung mga puno dun sa lugar, paano mabuhay yung mga puno sa lugar. Alam mo tol, nung leader ako tol, nung GT ako tol ng school, may isang alumni nagsabi nito sa akin. Si Well. Sobrang galing nun tol. Hanggang ngayon naalala ko yung sinabi mo eh. Sabi niya sa akin tol, Wang, GT ka ngayon. Wag mong isipin yung bunga. Magtanim ka lang ng magtanim. Kasi tsaka hindi bukas, may bunga yan. Magtanim ka lang ng magtanim ngayon. Darating yung time, naaanihin mo yan. Tsaka darating yung time, makikita mo mga bunga mo eh. Yung mga bunga mo, yung magsasabi na parang ito yung nagtanim sa akin kung bakit nandito ako ngayon. Tapos doon ko naisip yung logic na ganun sinabi sa Aniwell na doon ko naisip sila Hunter na yung mga ibang bradol, yung alis lahat ng yung mga residente nun, grabe excel sa buhay ngayon. Yung iba nasa Canada, nagbabarko. Shoutout kay Well. Oh, sobrang galing nun. Na ano lang ako, nabalik lang sa utak ko yung sa sinasabi ni General eh. Ngayon ko lang siya ulit naalala, sobrang galing nun nung sinasabi ni General. Tsaka, shoutout kay Well. Isa sa magaling na mentor ko rin yan sa Well. Isa sa mga magaling na leader yan Tol, ng sobra. college chapter. Salud sa mga brad. Farmer Tao Chairman din namin yan, Tol. Kasi, tawag dito. Isa rin kayo sa mga hinahangaan chapter dito sa Metro Manila as a whole. Yun, sobrang thank you, Utol General. Matik yun. Matik. Natanong ko ito, Tol, nagkaroon ka na ng 5 chapter. Sino ba impluwensya ni General? Bakit ba siya napasok ng sa pagiging bilang isang Actually, yung GT ko. Yung GT ko, siya yung ninong ko. Siya yung nagpasok talaga sa akin. GT mo sa O'Donnell? Oo, siya talaga yung nagpasok sa akin sa kapatiran. Nung unang tangka ako, rin kasi ako hindi naman reject na pinapelan. Lang din ako, parang huwag ka muna sumali. Parang ginanon ako dati. Ganun. Oo. Bukod kasi sa mababa yung edad ko, may kapayatan ako. Okay, So, nung inattempt ako ipasok nun, dati, parang yung GT that time, siyang partner ko. Hindi naniniwala na kaya ko pa. Nung time na yun. Pero nung naging GT na siya, kaya mo na yan. Naniwala ako sa kapasidad mo. Doon niya ako pinasok at natuwa ako at doon ko nakilala yung mga brad. Ako ang kauna-unahang produkto. Ako, yung batch namin, yung kauna-unahang. Kasama ko si Francis, kabatch ko sa former GT rin ng Capitol. Yun, kabatch ko siya sa O'Donnell na doon kami yung unang batch na nabigyan ng GT namin that time. Out of umabot ng mga 80 or 70 ata sa term niya? Na-survive niya sa term niya. Dami nun, Tol. 80 Sobrang galing ng Brad na yun. 80 or 70. Co-founder ko rin siya sa Capitol. Okay. Si Brad Carl. Shoutout sa GT ko. Si Brad Carl, Tol, nung, di ba, sabi mo, parang siya impluensya eh, kung paano ka, siya naman talaga nag-recruit sa akin eh. Kaya ako, sabi niya, saan ako papasok? Magkaibigan na kayo dati pa? Oo, ko siya. Senior niya ako dati nung high school sa CAT. Okay. Senior niya ako. Mas bata siya sa
Mas bata kasi siya sa akin ng 1 taon. So, senior na ako. Tapos, siguro gusto ako magantihan. So, kasi senior niya ako eh. Senior niya ako sa military. Mm. Sa military training. So, dito ata ako magantihan. Pasok ka dito, malaki matutulong mo sa kayo. Kung ano nung ano sa akin, panliligaw. Panliligaw ang ginawa sa akin, makasali lang hanggang sa napaoon niya ako. Ayun, dito na ako ngayon, nagulat ako. Akala ko kasi ang chapter is ano lang. Ang fraternity is hanggang chapter lang. Pero nung pagpasok ko, doon na Lawak pala, no? lumawak po. Ano talaga, abot hanggang Italy, hanggang UAE. Oo, Kasi hindi sila kita nga eh. ang dami ko na nakakausap. Actually, ito, experience ko lang. Share ko lang. Kagaw. Pumunta ako ng Cebu, Mm. or provinces. Talagang, pag wala kang kilala doon, brad, ang hahanapin mo, talagang tutulungan ka nila. Kahit di ka, sa kapatiran lang may ganon, yung hindi mo kilala, wala kayong connection sa dugo o sa pagkakayo, hindi mo kakilala, hindi mo kaibigan, hindi mo, ngayon wala si ngayon, ngayon lang kita nakita, brad ka, ano kailangan mo, ganyan. Tutulungan ka ng walang tanong, Walang hesitation. ganun, yun yung kapatiran, yung tipo kasi, brad ka pala ganyan. Tulungan ka na nila ng walang kaya ako, may problema ako dun sa daan, kasi probinsya yun, hindi ko naman alam yung mga ruta-ruta dun eh. Tulungan niya ako sa ruta-ruta, ayun. Galing. Brad na yun. Galing ng brad na yun. Shout out kay Gobjen Rechi Mabatid ng Cebu probinsya. Gobjen Gobjen pa pala yung Gobjen. ano mo doon? Nga, si Gobjen ang nagturo sa akin sa Cebu ng mga ng mga lugar. Tsaka yung iba pa, may mga brad spots sis na nakausap ako doon na marami-rami. Pero si Gobjen Rechi ang Sayang, hindi kita nakita nung nakarang Congress, Gob. Pero next time, baka maano. Pero yun, Gob. Salamat sa'yo, Gob. Isa ka sa mga dagang salamat sa'yo, Gob. Sobrang galing. Sana wag maputol yung ganun na Sana yung mga brad hindi nila pinuputol yung ganun na yung isa sa ganung culture ng ng yung kahit di mo kilala, di mo kaano-ano, o ngayon mo lang nakita. Pag nalaman mong brad, wala nang uso, wala nang tanong-tanong. Tsaka mo na lang kung duda ka, tsaka mo lang pa-verify pagkatapos. Yan. Kung duda ka, pero kung nagpakilalang brad, tratuhin mo na parang brad. Tsaka mo na ipa-verify kung duda ka after mong tulungan. Total, yun naman tinuturo natin tawag dito, at triskilyon is a brother, to his fellow triskilyon. Kung maging kapatid ka muna, paano ka magiging kapatid kung una pa lang pagdududa mo? Saka nakakita, kapatid, tinanong, kapatid ba talaga kita? Wala naman ganun, di ba? Kasi alam mo sa sarili mo eh. Kumbaga, ganun. Tsaka maamoy mo naman yun kung talagang triskilyon yan eh. Pero tulungan mo muna kahit hindi triskilyon. Kahit sabi mo, tulungan mo muna kung hindi na tulungan mo. Tsaka mo bilang tao na lang, bilang tao. Tsaka kung triskilyon ka talaga, kahit hindi yan triskilyon, kung kailangan talaga ng tulong yan, kahit barbarian pa yan, help mo. Kung kailangan niya talaga ng help, hindi na... Kung nauuhaw, bigyan mo ng tubig. Yan. Kung bigyan mo ng pagkain. Ganun lang naman yun eh. Kumakatok, papasukin. Kumakatok. Pag duda ka, tsaka mo na ipa-verify. Hindi mo na sinasabi mo pa-verify. Pa-verify mo na pag nagawa mo na yung tulong, yung hinihingin tulong sa'yo. Kung di naman nakakasama sa'yo, o kung kaya mo kahit papan, tulungan mo. Kung di mo kaya, pwede naman humingi ng pasensya, patawad. Ganun lang naman yun eh. Hindi naman sapilitan yan. Nilayakin, maging mabuti lang tayo sa kapwa natin. Tol, may pa ako dyan, may gusto pa rin akong open regarding din sa ganyang yan eh, culture ng yan eh, ng pagiging triskilyon, parang nasa bloodline ng isang triskilyon na tumulong. Kasi diba parang usapan lang dito leadership eh, na kapag triskilyon ka, binil ka dyan talagang para maging leader ka. Totoo naman yun. Pero yung ganun na pagiging makabrad ba, diba may makatao eh, may makabrad eh. Yung kultura na ganun, sana tol, sana maging tuloy-tuloy pa rin. Hindi mawala yung ganun na... pag nalaman, brad, tulungan. Ganun lang. Ganun lang naman. Kung tulungan. Hindi ko naman sinasabing tulungan yung sama-sama. Sinasabi ko lang, tulungan. I mean, lalo na kung maliit na pabor lang ang hinihingi. Tulad ng pagtatanong ng daan. Mga ganun lang. Kung kaya mong i-assist mo. Kasi, nabes ko narasan sa mga brad sa Cebu, brad sa Quezon Province, sa Agdangan Municipal Council, salud sa inyo dyan. Talagang todo kasi pag bumababa din yung Capitol Green, talagang sila, parang kala mo mga VIP treatment talaga yung mga brads doon. Talagang ramdam na ramdam mo yung Pero diba, pero ganun din, pero tol, sinusuklian din natin yan. Pag pumunta kayo ng Maynila, hindi rin kayo dito yung tatratuhin kayo na parang wala. Hindi ganun tol, brad kayo eh. Kung paano yung pagtrato nyo sa amin dyan sa lugar ninyo, ganun din namin kayo tatratuhin sa lugar. Ganun lang naman yan. Paano lang yan eh,
turn the other cheek lang yan eh. Ganun, Mm. ganun talaga ang treat others as you would have them treat you. Yun yung Yan, yun yan. yung pinakamahalagang parte nun. Ang galing. Tsaka, di ba, tol, parang nawawalaan na rin yung, yung essence ng fraternity na gano'n. Na kahit kapag, alam mo, tol, di ba, lumaki ako, tol, talaga. Kapag may ibang chapter sa lugar ko, o sa chapter ko, kahit anong chapter pa yan, tol, talagang, VIP yan sa akin, tol, VIP sa amin yan, gano'n. Talagang kung ano yung kailangan yan, ibibigay talaga namin. Pero may mga incident ka na bang na parang hindi ganoon yung treat. Yung 'di ba, May tol, mga nakita ko kasi, example, merong isang sa amin tol sa alma mater ko, kultura talaga namin. Tol, kahit nga Hindi, bisyo mo bibigay pa namin Hindi, yan kung anong nakita ko naman yung hospitality ng chapter mo na talagang napaka-hospitable na parang pero ako sinasabi ko lagi, tol, bisita ako pag pumupunta naman ako, tol, bisita lang ako dito. Lalo na pong anib ng chapter na no, yan, anib ng lunch. Sabi ko kay chairman niya, kumain na tol, general. Sabi ko, ako na tol lalapit. Kasi sabi niya ata ni chairman niyo. Di ba naramdaman mo yung kung paano kami magano sa mga sabi nung former chairman niyo, chairman siya that time na tol, lapitan niyo si General, kamayan niyo. Sabi ko, diba? sumagot ako. Sabi ko, tol, hindi. Araw niyo to. Lalapitan ko yung mga brad. Ako yung kakamay. Kasi ako yung bisita eh. Siguro ko yun. Ayoko kasi ng masyadong trato. Hindi man ako napakalaking tao. Ano lang ako, simpleng brad lang ako na dumalo sa, lalo na kung anniversary. Kasi naniniwala ako na pag anniversary ng isang chapter. Sa inyo yan, oras niyo yan. Ganun lagi ang ko yan. Hindi, pero ganun rin talaga, tol. Pero napakabait din, mabait yun. At hindi ko sinasabing mali yung ginawa ni Che. Ang sinasabi ko lang is hospitable niya. Magandang magandang trait 'yon. Ang sinasabi ko lang sa part ko dahil sa akin ginawa na overwhelm ako. So, hindi ko kailangan ng Nakapin ko lang siya, tol, kasi parang yung ganun na ganun kasi talaga, tol, yung nakasanayan ko ba. Kasi tama 'yun. Hindi ko sinasabing mali 'yun. Tama 'yun. Lang talaga. Yung ngayon, may mga ako lang talaga ako sanay doon. Pero pagpatuloy niyo 'yun, hindi masamang gawin 'yun. Kahit gawin niyo ulit sa akin 'yun, mahiya lang siguro ako. 'Yun ang ko. Nararamdaman. Pero yung pasasalamat at walang sawang pagkilala, yun, talagang hindi matutumbasan yun. Hindi matutumbasan. Napakaganda nun. Walang wag niyo itigil yung ganung ugali. Marami kasi ibang chapter. Minsan kasi yung ginagawa. Dati, pag pupunta ka sa chapter na to, tol, inom tayo. Tagay tayo. Ngayon, tagay tayo, kain ka dyan, kain. Talagang tatratuhin ka na parang bisita. Brad ka naman eh. Ngayon, ang ginagawa na, pag pumupunta yung Brad dito, tinatago yung alak, buraot to eh. Ganun eh. Parang ganun eh. Sabi ko, nawala yung sense ng brotherhood. Kasi, diba? Parang tinatago yung mga pagkain, yung alak. Sabi ko, grabe naman. Alam mo, tol, nalulungkot ako. Parang hindi naman Brad yung pumunta. Nakakalungkot, tol, sa mga newborn. Yung magpapalaki niyo yung mga newborn ng ganun yung ganun na yung kultura na nakasanayan nila eh. Exactly. 'Di ba? Ay doon ako nagtatampo eh. Kaya nagbabago yung mga turo sa bawat. Sayang kung maramdaman nung mga newborn na yung ganun na kultura yung nakasanayan nila. Magpapatuloy yun eh. Kaso depende pa rin sa inyo sa mga matatanda, sa mga naging impluwensya ng chapter na kung paano nyo rin pinapakita yung mga kung paano nyo tinitreat yung mga bisita nyo. Alam nyo, tol, eto, sa tingin ko alam mo naman to eh. Hindi kami, tol, kumakamay kapag nakaupo kami, kapag halos tumatayo kayo tsaka hinuhubad yung sombrero. Tol, ayun talaga, tol. Yung mga ganun talaga. Ganun talaga yung kultura. Tsaka ngayon, tol, 'di ba, parang hindi naman siya big deal sa akin, para sa akin na yung may mga bread akong nakakausap na kumakamay sila nang nakaupo ng nakaka. Pero kasi wala, ewan ko kung saan lang. Meron pa nga, isa kong chapter nga, talaga pagkakamay, di pwedeng walang tunog eh. Uulitin pa pag hindi di ba? Solid eh. Solid eh, di ba? Sa amin nga bawal kumamay nang nakaiga. Ano yun sa amin? Parusa yun. Automatic. Yun yung isa sa mga houses ng isa kong chapter. Gusto ko rin sana ma-adapt niyo rin mga utol yung ganun na kultura. Sana hindi siya maputol yung iba nga pag kumakamay pa, yung tataas pa talaga. Sabi ko, lilipad ka eh. Paano kung 6-footer? Tsaka grabe may mga iba grabe mag-grab, di ba? Yung kala mo mapuputol yung mga daliri, yung magkakarak yung mga buto mo eh, di ba? Totoo. Pero respeto, kasi yung symbolizing respect yun. Iba-iba lang tayo ng pagpapakita ng respeto. Pero yun yung isa sa mga
pagkakapareha rin niya yung pagkamay. Depende kung paano mo yung pagkamay mo. At doon masusukat din kung kung gaano mo karespetado yung brand. At dapat pantay-pantay yan, regardless kung saan. Yan. Sobrang ganda ng kwento, sobrang galing ng Udol General. Bakit, eto tol, bakit si General, kasi di ba may ilang chapter ka, tapos naka, may dalawang college base ka, tapos umupo ka rin ng sector officers. Naging scroll ako ng Tandang Sora sector. Ayan. Sa Tandang Sora ka lang rin ako po. Sa Holy Spirit. Hindi ako na po sa Holy Spirit. Tapos, sa Consejo, umupo ka rin di ba? Umupo ako bilang executive secretary nung 2021 to 2023. First term ni former chairman Carl. Bakit ganun ka bakit parang ganun na lang yung dedikasyon ng isang general? Para kahit paano ba, syempre, makakuha rin yung mga ibang branches ng yung ganung pagmamahal mo sa fraternity. Sagot ko lang siguro, bakit hindi? Kung kaya mo naman, pwede mo gawin. Wala ka naman matatapakan tao, tsaka kapatiran din naman yung pinagsisilbihan mo. Malawak na scale nga lang. Pero, despite that, puro brands pa rin yung mga pagsisilbihan mo at the same time, pangmalawakan na at doon mo may babahagi pa yung mga kaya mong gawin para sa ikabubuti. Kasi at the end of the day, hindi naman yan para sa ikabubuti mo. Hindi naman posisyon habol mo dyan eh. Ang habol mo dyan is makapagsilbi at mabigay yung tamang landas ng kapatiran natin. Yun lang. So, sagot ko, bakit Ganun yung dedikasyon mo? Bakit yung dedikasyon? Bakit hindi? Yun lang yung tanong ko lang. Bakit hindi? Ba't hindi? Anong pipigil ba sa akin para doon? Mahal mo eh. Mahal mo yung ginagawa mo eh. Parang mahal mo lang yung asawa mo. Mahal mo asawa mo. Kailangan pa bang pagdebatihan natin kung gaano mo ko siya kamahal? Hindi na. Ganun din ang kapatiran. Hindi mo natin kailangan pagdebatihan pa kung gaano mo kamahal ang kapatiran din. Dahil nakikita naman yan sa action at sa gawa at sa salita. Hindi lang sa salita, sa action at sa gawa. Yung ibang bradol, eto, kasi parang yung iba, natatakot sila na pumosisyon sa mga matataas na mga seat. Katulad yan sa mga sector officers sa council para mag-officer. Kasi natatakot sila yung iba eh. May ma-advise ka ba doon sa mga brad na natatakot sila kasi parang di ko kaya yan. Yung meme nung yung alam mo yung meme nung nagano kay pakita mo na lang dito, yung meme nung nagano kay yung minura si former President Duterte na nahuli. Pero dahil sa masamang gawain yun, basta yung meme na yun, kumalat yun. Ang sagot niya dun, bakit ako matatakot? Bakit ako matatakot? Pero iba yung konteksto. Pero yun yung sagot ko dun, bakit ako matatakot? Bakit ako matatakot? So, ang punto ko kasi dun, gets ko naman kung natatakot ka, pero bakit ka naman matatakot? Isa to sa mga, ba't ka ba pumasok ng kapatiran? Di ba para mamuno? Paano mo ma-showcase yung kung hindi mo gagawin? So, yun lang yung akin. Paano mo ma-showcase yun? Mabuhay kang member. Katulad nga nung motto ng chapter ni Tol Wang, be a brother, not a member. Talaga ako, bilib na elib kaya ako sa motto na sabi ko, ito yung kailangan na mensahe na marinig ng mga brad ngayon kasi nakakalimutan na nila eh. Or kung di man nakakalimutan, hindi nila ma-realize pa anong pinasukan nila. Kaya inisip nila, lang to, organization lang to na ganito ang goals, ganyan. Ako, dami-dami ko ng organization na sinalian. Iba, madidistinguish ko pa rin ang kapatiran sa kanila, maraming bagay. Kultura, mga kulturang sinabi ko kanina. Hindi mo pa rin, kunyari, member ako ng ganitong youth organization. Pag pumunta ako dun, member, sabi ko, nakita ko nung ka-member ko ng isang youth organization, sabi ko, okay. Nice meeting you. Ganun lang. Pero kapag sa kapatira, talagang pakulang na lang, bigyan ka pa ng red carpet. Solid. Ganun talaga. Kahit ako, ganun din gagawin ko sa Brad. Pag napunta sa lugar namin. Yun lang, kumbaga, huwag tayo matakot i-showcase yung mga talento natin dahil yun yung pinaka-purpose natin ba't tayo pumasok. Lagi nyo sinasabi, madalas na sinasabi to, pag pumapasok ka pa para makatulong. Sabi niya tumulong. Yun lang yung punto tumulong. At ang pagtulong natin, isang pamumuno. Hindi lang sa loob ng frat, pati sa labas ng frat. Huwag tayo matakot din mamuno. Bakit kailangan natin mamuno? Kasi, diyan tayo ginawa. Hindi tayo binorn na triskilyon para lang mamuno sa kapatiran natin.
Mhm. Pagkus ay para mamuno tayo sa mga komunidad na nasasakupan natin. Kunyari, naging engineer ka, Yan. naging ano ka, pulis, hepe ka ng pulis. Huwag ka lang maging tulad ni Regor. Ayun, tapos ano, kaya maging ano ka, maging Tsaka sayang o kung yung maliliit na bagay man lang, kahit maging head dati, tricycle driver ka, nung sumali ka ng kapatiran, naging presidente ka presidente na ka, ng TODA, o toda. mga ganun. Tsaka sayang yung ano tol eh. Ganun yung purpose ng kapatiran. Hindi lang yung maging sector head ka, maging gensec ka, maging chairman ka, maging premier ka. Hindi lang naman ganun yung leadership na hinahanap eh. Yung kinahanap din dito, leadership sa totoong buhay. Yan. Yun ang tinuturo ng kapatiran natin. Huwag niyong kakalimutan yun. Kasi minsan yung iba nakukulong na mag-lead lang sa prat, mag-lead lang sa prat. Hindi sapat yun. Mag-lead Yan. din tayo sa totoong buhay. Tama rin yung Balance ginagawa mo. Oo. Tama rin na mag-lead tayo sa prat kasi stepping stone natin yan para mag-lead sa totoong buhay. Hmm. Hindi yung other way around na nag-lead ka na sa totoong buhay tas mag-lead ka pa sa prat. Kasi ang prat, eskwelahan din yan. Teaching ground din yan. Tinuturuan ka maging leader sa prat at naging leader ka sa prat para pag dumating ka sa totoong buhay, alam mo na Kaya yung, mo. alam mo na yung gagawin Ah. mo kasi naturo na ng kapatiran. Hindi pwedeng habang buhay lang tayo leader sa kapatiran dahil ang kapatiran ay stepping stone lang natin patungo sa pagiging leader sa totoong buhay. Oh, yan. Tsaka sayang tol, nandito ka na sa loob ng fraternity eh. Tapos parang sinasakal mo yung sarili mo na wag mag-officer, wag kumuha ng posisyon kasi natatakot ka sa posisyon, kasi natatakot ka maging leader. Parang eto na yung pagkakataon mo eh. 'Di ba sabi nga binibuild nga tayo bilang maging leader. Training ground mo yung fraternity para kapag lumabas ka ng sinasabi niyang ng reality, ng totoong buhay, para magkaroon ka na rin ng lakas ng loob na humawak ng mga tao kung Alam mo mag-TL na yung ka gagawin dyan, mo. mag-supervisor ka Oo. dyan, may lakas ng loob Tama. ka na eh. Na, which is, nakuha mo na yun nung GT ka pa, nung officer ka pa, nung GT ka, nung GLT ka, Uy. nung chairman ka, nung sector head ka. Ganun lang din. kaya sayang kung hindi nyo kukunin yung mga posisyon, yung mga opportunity na ganun, na katulad niyan. Lakas ng loob niya, ayun rin talaga yung isa sa pinaka nakikita kong katangian na kung bakit rin talaga. Saka triskelion tayo. Yan. Malakas dapat tayo. Hindi lang malakas physical, malakas mental, malakas social, malakas sa almost lahat ng aspeto. Kung may nakikita kayong mahinang Brad, palakasin nyo. Yun, nung galing. Kasi walang mahinang Brad. Yan. Lahat tayo malakas. Kung may mahina man, palalakasin natin. Hindi natin itatapon, hindi natin mamalipo, hindi natin tatanggalin bagkus ay patitibayin natin para nang sa ganun ay makuha natin yung konsepto ng kalakasan o strong or fortis sa kapatiran. Galing. Ako rin tol, kahit nag-i-interview lang ako tol. Marami rin talaga akong natututunan sa'yo tol, promise. Sobra. Marami ako natutunan sa'yo. Hindi, gagi, promise, totoo talaga. Hindi, wala yan. Ano lang ako. Galing. Siyempre, Eto. Sinishare ko lang sa kahit anong bagay kasi ano lang ako ni Tol. Galing. Inimbitahan lang ako eh. Sabi ko, kung kaya ko naman i-share yung mga i-share natin, edi go. Ganun lang. Kasi, di naman ako, wala akong ano ngayon eh. Wala akong posisyon ngayon sa frat. Wala akong posisyon ngayon sa frat. Pero, nagagawa, ano ko naman, sumusuporta ako sa kapatiran natin hanggat maaari sa kung anong makakaya ko ngayon. Yan lang. Hindi pa rin nawawala, no? Hindi mawawala yun habang hanggang, siguro pag na-expel ka, pwede mawala. Pero Next hindi ba tayo abot doon? Yan. Tol, sabi mo kanina, nag-exo ka eh. Nag-exo ka sa term ni... First term. sa unang term ni Karel sa chairmanship. 2021 to 2023. First chairmanship. Kasi nanalo ulit kasi siya nung pangalawa pala. Hindi na ako yung exo niya. Hindi na ako yung executive. Tol, ano ba yung exo para sa'yo? Kasi hindi alam ng mga siguro, ewan ko alam naman siguro nating lahat yung chairman, yung vice chairman, alam natin yung responsibilidad. Pero tol, sobrang hirap ng position na exo sa konseho. Ano yan, dikdigan yan tol, talagang pitpitan ng talagang pipigayin mo utak mo diyan. Kasi ikaw ang ang executive secretary talaga ang trabaho niyan. Ikaw ang nag-handle ng affairs ng chairman sa pang-araw-araw niyang gawaan or hindi naman pang council to council day activities niya. Like example, ikaw ang maghahawak ng schedule ng chairman sa mga pupunta. Ito, chairman pupunta tayo ganitong anib, ikaw maghahawak nun. Yung listahan din ng officers, ikaw rin ang maghahawak niyan, ikaw ang parang head ng officers ng council. Ikaw ang pinaka-head. Ang chairman, head siya ng buong council. Like, kasama na doon yung mga
Brad ng sector head, Mga chapter. mga chapter, mga GT, head ka niyan. Pero ang head ng officer ng council, yung executive secretary. Ikaw ang nag-aano ng mga ano, kung sinong may mga, kung ano yung mga directives ng chairman, ikaw nag-aabot. Kung ano mga memos na gustong ipalaganap ng chairman, ikaw ang magpipirma, ikaw ang gagawa. Para siyang scroll pero mas maano siya. Sa mga alam, para siyang MKS pero mas malawak pa sa MKS kasi council na hawak nyo at the same time may mga duties and responsibilities ka na ginagawa na na in behalf sa chairman ba na ginagawa na hindi ginagawa ng vice kasi ang executive secretary appointed lang siya ng chairman, meaning you are serving at the pleasure of the chairman. Pwede ka nang tanggalin anytime kung hindi na siya, kung feeling mo hindi na, kung feeling ng chairman hindi niya na hindi mo na nagagawa yung tungkulin mo para sa kanya. Di tulad ng vice, ang Elected yan eh. they're serving at the pleasure of the Grand Triskelions. Meaning, ang mga may karapatan lang magtanggal dyan, GT. So, nire-representa rin niya yung GT, hindi yung chairman. Di tulad kaming mga appointed, ang nire-representa namin, yung chairman. Anytime kapag ayaw niya na ng lipad, kaya niyang punutin yung ano. Tanggal na. At ikaw bilang EXO, ikaw magi-implement nun. Hindi ang chairman. Ang chairman lang ang magsasabi, ayoko na dito sa brand na to. Sige, gagawin ko na dito. Ako magsasabi na rin sa masakit, hindi ko pa magsasabi sa kanya. Kahit tinitignan pa lang kita nun sa ganong position na inupuan mo, tapos nakikilala kasi kita eh. Tapos grabe to si General para kumuha ng ganong posisyon. Natanggapin yung offer na ganon na posisyon. Wala na, ano na lang eh. Siguro na alokan lang, tapos binigyan ng pagkataon magsilbi, bakit hindi? Yun lang yung sagot ko lagi, bakit hindi? Andyan yan eh. Pinagkatiwalaan ka eh. Hindi ko lang sasayangin tiwala na binigay ng former chair. Shoutout pala sa'yo, former chairman Karel Sabater. Ka-chapter ko rin sa Metro Manila College chapter, former GT namin. Sabi sa'yo, kahit mahirap ang pinagdadaanan natin ngayon, ang mahalaga, nasa iyo pa rin ang patnubay ng kapatiran natin at dalin mo lang lagi ang tenets and codes of conduct natin para sa ikabubuti ng ating kinabukasan. Yun lang. Ayun, sobrang lalim talaga nun. Sobrang galing talaga. Tol, promise, kung makikita nyo si General, sobrang, tsaka kung makasama nyo, sobrang si Wang lang actually, lahat ng sinasabi ko, ano lang ni Wang. Joke lang. Tol, ito, nung nag-EXO kasi talagang sobrang bilib na bilib ako sa'yo talaga nung nanonood ako sa'yo nung nasa ganung position ka ng konseyo. Ano ba yung parang hindi naman siya yung parang pinakamabigat o ano yung mga mabigat o mga parang mahirap na struggles na pinagdaanan nyo ni Chairman Karel nung time na yan? Ito personally na experience to ni Chairman Karel na sinasabi lang din sa akin niya nung term niya. May mga brad kasi na medyo misinformed in the aspect na akala nila ang council ang tawagan ng lahat. Parang to make it short, parang nagiging tulpo na yung council, like sumbungan ng taong bayan na. Like, may one time may tumawag na brad na sinasabi, Chairman, nahuli po ako na may ticket, may nawalang helmet. Baka matulungan niyo po ako. Yung mga ganong klaseng tawag, paano matutulungan? Wala kang helmet. Pangalawa, ano ba ang gobyerno ng huli sa'yo? Anong power ng kapatiran dyan? So, sasabihin, expected, padrino. Hindi ganun yun, tol, kasi yung mabubutasan naman yung kapatiran natin na umaasa lagi kasi parang ginagamit na rin nila yung fraternity para lumabag sa batas. Hindi naman ganun ang hangarin ng kapatiran. Okay. Pwede natin siguro kung may contest ka dyan sa huli sa'yo, pwede kitang i-direct sa tamang himpilan, which is yung appeals ng LTO, kunwari. Pangalawa, yun yung isa. Pangalawa, may tumawag kay chairman. Chairman yung asawa ko manganganak na. So, isip-isip ko, bakit Taugama tatawagin nito? Hindi ka tumawag ng ambulansya. Manganganak na pala. Kaya hatid mo na sa ospital. Wala kang kotse. Tumawag ka ng kapitbahay. May emergency yun eh. Bakit Taugama tinatawag mo? Doon ako nagtataka hanggang sa nagulat ako. Chairman, nanganak na yung misis ko. Patay na yung bata. Like, nanganak. Ganun. Namatay yung bata. Ang ko doon, bakit?
tumawag ka na ng doktor. Kumbaga, sinasabi namin, tumawag ka na ng doktor kasi ikaw lang yung mahihirapan yan. Tumawag ka na, ay hindi doktor actually, tumawag ka na nga ng ospital o barangay para matulungan. rescue. Oo, sa rescue kasi kunyari, nasa malayong lugar ka. Paano ka pupuntahan ng chairman kung malayong lugar? Kumbaga, mali yung pintong na kakatukan nila. Parang akala nila lahat ng problema masasagot ng chairman, ng council, ng taogama. Hindi ganun, tol. Ang taogama is suporta lang para at patnubay sa buhay mo. Pero hindi ano yan, hindi yan yung magdidikta o hindi yan yung tagasalba ng buhay mo. Ang taogama, tagabigay lang sa'yo yan ng pamingwit para makakuha ka ng isda. Hindi yan yung magbibigay ng isda sa araw-araw na kakainin. Oo. Kasi ikaw pa rin yan bilang brad o tao ang magdidikta ng buhay mo. Isa rin, yun yung sa mga personal na aspect pa lang ng buhay. Iba pa yung sa mga mahirap na dinanas namin problema. Meron kami, mga vicinity issues. Dami yan, mga walang ano yan. Sandamakmak magpapaun sa ganito. Pangalawa, yung mga apela ng expulsion. Yan, marami rin yan. Kasi nasa constitution natin na pag-aapela ka ng expulsion, expel ka, sa council ka na rekta. Iaangat mo na ng council. Hindi nadadaan yan ng sektor, wala naman sektor. Sa constitution na kailangan pagdaanan ng apela, rekta yan sa higher council. Then ganyan, tuloy-tuloy apela. Kasi meron din mga example ng mga personal na pang-aabuso. Yun nga, pang-aabuso Sa inyo nire-raise rin. Mga internal na ng buhay nila yun. Yun nga, yung mga, kunyari, inabuso ng, kasi Sigma at Brad, mag-asawa, nagkaabusuhan. Parang, sabi natin, nabigyan ng, nasaktan, gano'n. Niraise din sa amin. Sabi ko, ba't sa akin ka humingi ng hustisya? Ipabarangay mo na yan kung ganyan. Kasi, nasasaktan ka na pala pabarangay mo na yan. Hindi, kailangan din po ma-expel po siya. Tsaka na yun. Tsaka mo muna isipin mo muna yung sarili mo. Hindi ka muna iniisip mo yung sarili mo sa part na yun, pero hindi, makukontento ka ba pag na-expel na yan? Hindi sapat yun. Kailangan magbayad pa yun ng danyos. Hindi mabibigay ng kapatiran yun. Yung mapipwersa mo magbayad ng danyos sa'yo yung isang nagkasalang. Tsaka hindi magiging mabigat yung yung panghahawakan mo kung sa fraternity may dadaan. Wag niyong isipin na ang expulsion ng pinakamataas na parusa na mabibigay sa Brad kung nakagawa na ng mali sa lipunan yung tao. Kung sa pangkapatiran, pangkapatiran na. Pero kung panlipunan na, yung mga pang-personal, takbo nyo na sa tamang takbuhan, barangay, police. Doon yung takbo. Kung health services, doktor, hindi tatawagan yung taogama. Taogama is gabay lang. Pero talaga naman, gabay lang. Na-realize ko sa mga kinukwenta mo. Siguro yung mga brad, yung mga sis, kaya parang ganun yung mga nagiging mindset nila. Kasi parang ang gusto lang talaga nila, tol, yung parang special treatment para sa kanila. Tama ba ako dun? Parang kasi, padrino. Pwede, pero... Yung, kasi parang gusto nila gamitin yung, di nila talaga gusto gamitin yung fraternity. Pero parang gusto lang nila na nasa fraternity na ako, parang gumamit na kaya ako ng access. Okay, get parang siguro ganun. Sa tingin mo kaya? Pero lagi natin tatandaan, hindi naman tayo sumali ng kapatiran para doon. Hindi, tsaka tol, hindi rin, wag nyo rin naman din, abusuhin yung fraternity na may access kayo na, na may mga bread kayo na ganito na ganyan. Kasi, katulad nun, yung may nahuli ka, wala kang helmet, naka-chinelas ka, tapos gusto mo tulungan ka ng bread na ilabas dyan, mahirap yun. Alam mo naman yun bilang tao, bilang mamamayan, alam mo tol na violation yun, ba't mo gagawin? Tsaka, hindi naman tinuro ng fraternity sa'yo na lumabag sa batas. Lumabag sa batas na ganyan yung, yung maging, ganyan ka palaki, ganyan, nagiging pa nga yun nag-bounce back pa nga yung lahat ng ginagawa natin. Nagiging parang, bumabalik pa yun sa kung nasa organization tayo, kasi, ganyan ba yung tinuturo sa atin sa fraternity na, kaya, mag-drive ka ng hindi naka-helmet, tapos, mag-drive ka ng hindi naka-shoes, tapos ngayon, kapag nahuli, yung fraternity yung tatawagin, parang gusto nyo special treatment pa, gusto nyo agad-agad. Diba? Yun yung mahirap. At isa rin sa mga pinakamahirap din lalo na kung council level. Tapos ang hirap din, kahit ako tol, alam mo, kung saan din i-release yun, mahirapan din ako kung paano ko siya, kung paano ko sasabihin sa bro, hindi na yan. Kailangan din namin yung sabihin ng maayos, na proper. Hindi pwede yung barakmal. Hindi naman, lalo na kung hindi namin kilala.
Hindi namin ka-close. Oo. Kailangan namin Sobrang laki ng QC, tol. Oo, kailangan namin i-positive script yun ng kinukonsidera namin yung pakiramdam ng Brad na pagsasabihan namin. Oo. Kumaga, hindi pwedeng, kailangan din namin sabihing hindi nang hindi namin sinasabing hindi pwede. Gets mo, kailangan namin sabihin hindi pwede namin gawin Ayun yan, nga eh, no? nang hindi namin sinasabi yung word na hindi pwede yan. Oo, yun. Paano namin mapapasabi yun? Ganun Hirap kahirap. nga rin. Para kami, Hirap. May para hirap kami din yun. PR na Ang hirap din. Kaya yun, sana mga utol, may medyo konting parang ano ba, konting consideration, ganun ba? dapat invite mo rin dito si Vice Gensec, former Vice Gensec Flip. Ayun, nag-executive secretary rin yung dati Kaya nga eh. kay chairman, kay Gensec Boom. Boom. Oh, kaya, ayun, mas malayo, mas malawak naman hawak niya, Metro Manila. Yun. Kaya nga eh. Hindi, ano yan, syempre, isa sa, gusto ko rin talaga makausap. Ikaw, isa ka rin talaga sa gusto mo. Pero darating rin ako sa time na kausapin ko si Flip. And sobrang galing ng Brad. Alam mo tol, yung mga ganon, yung kasi hindi na rin natatopic yun sa mga sa mga orientation, yung mga simpleng ganon eh. Ano kasi sa council part, diyan mo makikita talaga yung iba't ibang klasing concerns na hindi mo nakikita sa isang chapter. Sa chapter, malalaman mo lang. Sabi nga, di ba, na-open mo si Flip, sabi nga sa akin, Flip, kagiwang, nag-open na nga sila sa akin kahit yung mga problema nila sa love life. Ganun, example. Pero sa chapter, minsan naranasan niya mga ganyan, yung love life. Yan. Pero sa council, grabe na. First time ko nagreklamo, domestic violence. Sa isip-isip ko, ilapit mo na yan sa police. Umaga, iligtas mo na. Batis ng tao na yan, hindi naman batis ng fraternity. Like, kahit sabi mo, Brad, no, sis yan, wala akong pakialam. Kahit ibang grupo pa yan eh. Kahit Amerikano pa yan, kahit lahi yan, no? Kahit ibang lahi pa yan eh. Umaga, ano na yan? Labas na yan labas yan. Kaya namin parusahan yan, kahit Brad yan. Pero, hindi sa, paano kung ayaw tumanggap ng parusa? Hindi mo makukuha yung justice dito sa fraternity na basta-basta. Yung exactly. Yan. Yun yung balik. Kaya ganun, sabi ko, grabe pala, no? Anong pagdating ko, talaga nangyayari to? Para na kaming si Rapi Tulfo in action nito na frat version. Parang ganun. Naging ganun yung council. Hindi lang yun yung ginagawa namin, ha? Struggles pa. May mga projects pa kaming ginagawa. Sinasabay namin yun sa mga projects, sa mga events, sa mga courtesy calls. Kumbaga, isang part lang yun ng council, yung problems. Pero yun yung mga mabibigat. Si founder mo may hawak nun, si Kuya Jess, yun. Siya sa mga reklamo dati, nung time namin. Hindi ko na shoutout yan kay sa founder ko, kay Kuya Zam. Brother Dam Mores. Yan. Tol, di ba, yung EXO, siya rin nagta-time manage ng schedule nyo ng chairman. Paano naman sa'yo? Kasi sobrang dami ng problemang dumadating sa konseho. Sobrang laki ng Quezon City, mga utol. Well, hindi naman ako yung exactly mag-handle ng pwedeng isa ako. Hindi. Bilang ikaw. Bilang si General na Executive Secretary. Kasi syempre tol, may jowa to si General. May girlfriend yun si General eh. Nag-aaral ng college. May trabaho. Di ba? Tapos, siya, sa sarili niya, hindi ko alam kung may oras pa to si General sa sarili niya na mag-rest, na parang time ko naman na to sa sarili ko. Kasi, yung fraternity tol, dun pa lang sa fraternity, ubus na yung oras niya. Yung time sa buong week, nakukonsume na ng fraternity, di ba? Paano ba na-manage ng isang general na executive secretary ng Triskelion Council of Quezon City yung ganung Simple lang matuto tayong magplan ahead. Dapat bago dumating yung linggon to, nakalaan na din yung gagawin mo. Hindi pwede yung bigla-biglaan. Unless emergency lang makakapagbago nun. Pero yung ay na makapag-break ng oras mo. Pero yung gagawin ko ng linggon to, naka-schedule na yan. Sa next week, ganun. Kasama yung pansarili ko, yung sa misis ko. Ganyan. Sigma rin yun. Kaya naintindihan din niya. Noong time na yun, nagagawa ko lahat yung mga, ito, gagawin ko ng ganitong linggo. After nito, ito. Then after nito, ito. 1 week ahead at least. After itong next week, ito na yung gagawin ko. Pero yung ginagawa ko this week, na yan, wala na makakabali yan. Kasi naman yan, sa 5 pillars naman yan na God, ganyan-ganyan. Tapos yung
Talagang Sa- yung yung Tatandaan yung 5 pillars, tol. Ang turo ko dyan, ano pala yung 5 pillars sa'yo? ang turo ko dyan, teka lang, ano ba yun? God, God, family, family, study self, study study work, work, study work, health, self, self. self, tsaka fraternity. Lagi natin tatandaan, tol, hindi yan hindi, ako kasi, like kung sinasabi sa mga brad, hindi totoo, tol, yung huli ang fraternity. Okay, okay. Hindi ko turo yan, lagi kasi narinig ko, panghuli lang ang fraternity, unahin mo na ang God, family, ganyan, ganyan. Kasi, Hindi, taas eto na tol, nagkakaroon sila ng nagiging dahilan na yan sa dahilan, pagiging natin ng meeting na ah, family first. Sa isip-isip ko, hindi ganun, tol. Walang yan, walang rational order yan. Yung limang yun, tol. Kaya pag pumasok ka ng kapatiran, dapat matuto kang pagsabay-sabayin yung limang yun. Lahat yung pantay-pantay, tol. Yung God, yung family, yung health, yung work studies, tsaka yung fraternity. Lahat yan, pantay-pantay. Dapat marunong ka pagsabay. Ngayon, kung hindi mo pala kayang pagsabay-sabay niyan, ba't ka pa pumasok dito? Yun yung lagi kong tanong. okay. Pumasok ka dito kasi naniniwala ka sa sarili mo na kaya mong pagsabay-sabay. Pillars nga yan pundasyon. Pundasyon yan ng pagiging ikaw, kung paano mo pagsasabay yan. Kung ganun pa lang, hindi mo na kayang pagsabayan, ba't ka pa nag-brad? Ba't ka pa naging brad? Ba't ka pa naging sis? Hindi mo naman pala kayang pagsabayan kung di mo mamitong kasi mas malala pa nga yung hinihinging pundasyon sa totoong buhay. Oo. Oo. Example, sa trabaho, kailangan ma-meet mo tong requirements na to, ganyan. Kailangan ma-meet mo yung ganitong audits. Kunyari, kung QA auditor ka, ma-meet mo yung ganitong audits. Tapos, at the same time, paano mabibigyan yung time yung pamilya mo kung panggabi ka? Mga ganong example. Masasagasaan di ba? Mabibreak yung oras, yung routine ng oras mo. Kung yung 5 pillars pa lang tapos magsisimba ka pa ng linggo. Kung yung 5 pillars pa lang ng prat, di mo na magawa, paano mo pa madadali sa tuloy? Kumbaga, yung 5 pillars, para sa akin, training ground din yan ng pagiging isang mo sa totoong buhay. Kasi sa totoong buhay, mas malala parusa dyan. Mas malala yung mawawala sa'yo dyan. Kumbaga, dun mo makakamit yung totoong success Paano mo makakamit yung totoong success kung sa prat pa lang, hirap ka na? Training ground nga lang yan. Kumbaga, bootcamp ka pa lang, bagsak ka na, di ka man lang nakabot ng totoong gera. Ganun pa lang, di ba? Galing. So, yun yung 5 pillars, tol. Wag yung isipin na fraternity lagi dulo. Pantay yan sa 5. Lahat yan mahalaga. Walang most priority to least priority. Lahat yan priority. Okay, galing. Galing. Ako, may natutunan din ako dun, Hindi ganun yan. Kumbaga, kailangan matuto kayong pagsabayin yan. Kasi bilang brad, kailangan mapagsabay mo yan. Di ka man officer, bilang brad na simple nagpopondo, umaten ng meeting, umaten ng project. Magagawa mo yun kasi pinasok mo to pumasok ka lang para lang maging matawag na brad. Di ka brad. Paano mo matatawag yung sarili mong brad kung hindi mo na yun? Hindi mo nagagampanan yung tungkulin ng isang brad. Galing. Ganun lang yun. Ang galing. Ako, may natutunan din ako dun, tol. Sana kayo rin. Eto, tol, tinanong kita kung paano, yung hirap ng officer sa Consejo, sa QC, sa Triskelion Council of Quezon City. Sobrang laki ng City Council ng QC Hindi rin basta-basta. Eto, tol, ano naman yung parang masarap naman na side. Kasi kanina yung parang ito yung mahirap na side. Pero ngayon, ano naman yung masarap na side ng pagiging officer ng QC, ng City Council? Yung lalawak yung pananaw mo sa buhay. Lalawak yung pananaw mo, yung tipong makakuha ka ng iba't ibang klaseng pananaw at masasala mo dun kung ano yung tama at mali. Base sa mga co-officers mo o kaya sa mga brad na napubabaan nyo sa ibang lugar. Kasi may mga ibang pananaw na nabago sa akin dahil sa pag-upo lang sa council. Hindi lang pananaw sa prat, pananaw rin sa totoong buhay. Kasi iba-iba yung namimit mo no? Oo, iba-iba yung namimit mo, napapagtagpi mo yung mga Tsaka hindi na lang chapter to. Yung knowledge mo sa chapter, mas iba pala yung knowledge nung lumabas ka na, no? Oo, talagang malawak. Kasi nakakagawa ka ng bagong idea. Oo. Ganun yung, kasi ganun naman yun Nakakagawa ka ng bagong thesis, ng bagong synthesis. Kasi pag kunyari, yung thesis, kumuha ka ng thesis, dinepensahan mo, babagsakan ka ng antithesis. Ibig sabihin, yung pangontra sa thesis mo na bagay. Pag pinagsama mo yan, makagawa ka ng synthesis. Yun yung parang resulta ng pagkakatugma-tugma mo ng mga bagay na nakukuha mo sa iba't ibang chapter dito sa Quezon City. At sa mga co-officers mo rin at the same time. Kasi iba-iba kayo ng pananaw. Ito lang chapter, iba-iba. Pare-pares tayo ng TCOC, pare-pares tayo
ng kapatiran, pangalan kapatiran. Pero iba-iba ang pag-apply natin yan. Tsaka iba-iba yung pride na yung mga Ah, nasa loob niya. iba-iba yung pride at ano Oo. yan, at pride at interpretation nila sa Oo, diba? pag-apply nga ng TCOC sa mga kanya-kanya nilang chapter. Doon mo, pag nakarating ka ng council, doon mo nakikita yung, ganito pala yung pananaw nyo dyan. Ay, ganito pala yung pananaw. Oo. Akala ko hanggang ganito lang. Kaya, doon, yung pinakamasarap sa feeling is nadadagdagan yung kaalaman mo. Or nababago kung may, or nababago. Kung di man nababago, nagiging higit pa yung kaalaman mo sa base sa alam na meron kang alam. Kasi mga Galing. masasarap din, yung marami ka rin nakikilala, na yung Sa Sigma? Hindi, officer ako ng P. Sorry. Yung sa Sigma, Sorry. officer ng Sigma makakakilala Yan. nun. Sorry, Okay, isa lang Sigma ko sa Kala ko buhay ko. lumawak din ng ano eh. Hindi, isa lang Sigma ko sa buhay ko. yan. Yung misis ko lang. Shoutout sa'yo kay Sis Queenie, Sis Yan. Reyna ng O'Donnell. O'Donnell. Yan, joke Mamaya- lang yun ha, mga utol, joke lang. Mamaya uwi ako, huwag ka mag-alala. Yung yung pangako. Yan. Tapos ayun, yun ay masasarap. Tsaka yung, lalo na yung mga may nare-resolve kang concern. Yun naman. Oo, no? Napakasaya nun. Tipong okay na, nagkasundo kayo. Sarap kaya, yun yung pinakamasarap sa feeling ng isang pagiging brad na may nakikita kang brad na unang-una, medyo hindi nagkakatugma, pero nung dumating ka, napagtugma mo. Sarap kaya sa feeling nun kasi natutupad yung digustibus ng disputandum is na Yan. na forever, kahit anong dislike, wala ka tayong dapat dispute. Magkita tayo sa gitna. Nagkita sila sa gitna. Sila, kompromiso. Karoon sila ng kompromiso. Kumbaga, Galing. ang sarap sa feeling din nun. Yung pinakamasarap naman sa feeling ng way office. Tsaka at the same time, yung marami kang nai-inspire na gusto rin maging leader na ganyan-ganyan. Like, Tol General, paano ba maupo dito sa ganyan-ganyan? Simple lang, Tol. Ganito ka muna, ganyan-ganyan, papayuhan mo. Pag naging successful ka sa chapter mo, try mo naman dito, ganyan-ganyan. Walang katapusan yun. Galing. Training, pero lagi ko sinasabi, training ground din ng pagiging isang council officer kasi naniniwala pa rin ako na ang totoong Excel ay nasa labas ng frat. Tayo ay bilang frat ay training ground lang. Kaya wag sana nating santuhin yung mga, kahit yung mga magagari rin sa akin yung mga leaders dito na wag silang santuhin, bagkus ay maging inspirasyon lang mang sila para maging successful ka sa buhay na meron ka ngayon. Yun lang naman. Yan, ang galing. Sobrang galing. Ako rin, Tol, baka dumating rin yung time ngayon ng, baka siguro pag may kumuha sa akin, kukunin ko rin dahil kay General Kasi, Yeah. nahawa ako sa mga ano niya sa mga knowledge niya, yung kung paano siya nagkaroon ng mas malawak na knowledge nung naupo siya doon sa City Council. Galing. Tol, si General, syempre, medyo malayo-layo na rin yung narating ng isang general na umupo na rin ng konseyo. Sino ba ang kahit ba nasa ganyang nabot na ni General yung mga ganung posisyon ng konseyo, meron pa rin ba si General na mga mentor o pinaghihingian ng mga second opinion, o kapag may mga decision making si General, may mga tinatanungan pa ba siya? Siyempre meron kasi naniniwala ko no man is an island. Yan. Di naman kayang maging mag-isa ng isang brad nang hindi humihingi ng, kung hindi na po-proofread yung mga thoughts or ideas mo. Sino pinagtatanungan mo, Tol? Sino? Madalas sila Brad Grid ng Ama Diliman chapter. Siya yung pumalit na executive secretary sa akin noong 2023 hanggang 2025. Kakababa lang niya dahil may palit na panibagong chairman. Pero siya yung last executive secretary. Si Brad Grid, tinatanungan ko, Ama Diliman chapter. Si Chairwoman Lights. Actually, lagi ko siyang hinihingan ng second opinion. Siya ang current chairwoman ng Tau Gamma Sigma Quezon City Council. Outgoing kasi papalitan na siya ni Chairwoman Alec. Yun yung part na yun. Pero yun, sa mga dyan kay Ate Kate. Shout out din kay Chairwoman Grace at kay Bon. Kay Grid. Tapos siyempre sila sila brother Yoko. Yun yung sa mga council on the council level na hiningan ko ng advice. Decision making na. Pero outside the council, may mga hinihingan din ako ng advice na mga simple brad. Sila Brad Hapon ng Metro Manila College, ka-chapter ko sa MMC, si Brad Hapon, na former RD rin ng Metro Manila Regional Council.
Tapos sa chapter ko, syempre, yung founder ko, si Brad Babis ng QCU. At ngayon, RTO rin, RTO Rizal. Okay. RTO Rizal na rin ba siya? Shoutout sa founder ko. So, syempre, si Brother Ish Hasan ng Violago, mga Rizal ng ano yung school dun sa Rizal, yung URS chapter sa Rizal, si Brad Ish. Actually, siya sa mga pinakamatalinong Brad na nakilala ko rin. Natanungan ko rin siya minsan. Tapos, ayun yung mga nakilala kong Brad so far. Pero yung iba, mga ano na lang, second opinion, sila Brad Flip, Mm. sila Kuya Jess, sa MMC ba yun, si Brad Hapon, sila former chairwoman Iwa. Yan, Ah, nakaka-share ko rin ng opinion sometimes. Ayun, ayun, ganyan. no? Pero pinaka ano ko talaga, hiningan ko talaga si Brad Bon, sila Brother Yoko, si Mm. Chairwoman Lights. Yan talaga mga nahingan ko ng opinion madalas. Tol, nakakita nyo yun, yung, EXO ka na eh. Parang, ano eh, parang isa na rin yun sa, parang malapit ka na dun sa, ano eh, sa pinaka parang mataas na bundok eh. Pero tol, nakita nyo yung isang general na sobrang dami niya pa rin, ano, ang dami niya pa rin mentor, ang dami pa rin second opinion na pinaghihingian niya ng mga suggestion, ng mga decision. Hindi wala rin sa kanya yung puno na yung basa niya, yung kahit na Hindi, umabot na tol. siya ng ganung position na hindi na siya tumatanggap ng mga ibang Kailangan natin tumanggap suggestion, di ng ba? hindi. Si Socrates nga eh. Ito na lang, si Ah, Socrates. Ito, Greek na yun ha. Si Socrates. Bakit ba siya na ang sinasabing pinakamatalinong tao nung panahon niya? hmm, Pero lagi niyang sinasabi, ang alam ko lang ay wala akong alam. galing ah. Oh. Oo, ang alam ko lang ay wala akong alam. Kaya nabuo yung Socratic method na pagtatanong, yung paano yung type ng pagtatanong na, kunyari, kinuha mo? Kunyari, Hmm. manok. Anong ginawa mo sa manok? Kinain mo. Bakit mo kinain? Nagugutom ako. Hanggang Ah, sa makumbinsi kayo yung sagot. Ganun ang Socratic method. hmm. Na hanggang sa mahanap ng taong pinagtatanungan mo yung sagot na gusto mo niyang marinig. So, ganun si Socrates. Sa psych ganun eh, no? Sa Oh, psych. oh, Yung parang kapag may mga, ano, may problem sa mental nila, gusto ganun. nila sila yung makakasagot sa Oo, mismo. sila yung sumasagot sa mga problem nila. Oh, Yung malalaman nila rin sa sarili si nila na, Socrates nagpauso kasi ng Socratic. okay, ayun Philosophical pala pa nga yun. yun. Philosophical pa nga yun eh. Bago na uso yung psychology, philosophy yung pinakauna. Father of ano yan eh, all social studies eh. Hmm, So, yun yung akin din. Naniniwala ako na hindi ko alam lahat. Kaya, magtatanong pa rin ako. hmm. Di man sa kanila, may mga brad pa rin akong ibang pinagtatanungan. Pero 'di ba, at least hindi ka dumating sa point na ano eh, na yung malaki na ba yung ulo na Hindi. nasa posisyon nga ako ng ganito eh. Bakit ko tatanggapin yung mga opinion nyo, kaya ko to, alam ko to. Hindi, Parang hindi ka hindi, naman hindi naman. talaga Hindi naman kasi, dumating sa ganun, 'di ba? hindi naman Galing ka. mo nga eh. Kaya gusto ko rin sabihin sa mga breed na yung position, tsaka lalo tol yung mga position, hindi habang buhay nandiyan ka sa posisyon na yan. Hindi nga, kaya nga bumaba ako eh. Yun na kaya, or nababa ako eh. Kasi, hindi naman natin kailangan ng posisyon para mabago ang kapatiran kung tutuusin. Minsan, kung sino pa yung wala sa posisyon, yung pa yung nakakapagbigay ng karangalan sa kapatiran natin. Kasi naniniwala ako talaga, paulit-ulit ko itong sinasabi, ang Mm. totoong Excel nasa labas ng kapatiran. At ito yung nagbibigay ng karangalan sa kapatiran natin. Pansinin nyo, sa mga leader ng mundo, ang mas nakikilala palagi pa sa atin, yung mga PNP chief, yung mga Ah, ano bang alam ng mga typical na tao sa sino Gensec o sino chairman o sino premier ng Taogama? Wala. ah, Real talk yun. inside lang natin yan, internal lang natin yan. Internal lang na. Sige, kilala ka sa mga brand, oo. Mm. Yung ibang brand nga, di ka pa kilala eh. Yung mga hindi ano. Pero talagang mo, sino PNP chief? Ah, O kung may maging presidente mang brand, sino presidente ng Pilipinas? Hindi ka ba matutuwa nun? Ano ah, mas malaki achievement? galing. Kasi yung Gensec, Premier, Chairman, Sector, and GT, lahat yan training ground lang natin Mm. para sa mga ganong posisyon. Presidente, CEO ng isang company, Ah, mga ganon. Basta yun yung totoong Excel tol. Sinasabi ko lagi kahit nung nakaupo pa ako na huwag nyo kaming santuhin o tingalain bagkus ay
tularan nyo lang kami at dalhin nyo sa kung anumang field na meron kayo. Kaya nga excel on your chosen field of interest in Indevol. Hindi naman excel on the fraternal Ah, interest eh. Yung chosen mo, yung pinili mo, kung saan mo gusto mag-excel, dun lang. Maging ano lang, inspirasyon lang sana kami. Wag nyo na kaming tingalain. Maging inspirasyon. yung Yun lang. Excel ba para sa inyo yung pang pag nagpa-welcome ka ng fraternity, ganun? Ano lang yun, training ground yun. Parang ano lang, Okay. ang pagpapa-welcome, apply mo, parang nag-apply ka ng trabaho, tapos kakalipat mo lang ng galing same field. Parang ako, nag-apply ako ng bagong kumpanya. Ganun din ang pagpapa-welcome, tinitraining ka kung paano magpaloob dun sa lugar, sa chapter na yun. At kung karapat dapat ka bang mapaloob dun sa chapter. Hindi naman porket papa-welcome ka, tanggap agad. Hindi naman agad-agad ganun. Siyempre, sasalahin ka nung klaseng brad ka. Kaya nga bibigyan ka ng COL eh, kasi Hanapan ka pa eh, no? kasi kailangan alamin kung hindi lang dilitin mong brad ka, kung in good standing na brad ka pa. Kasi hindi ka bibigyan si Well kung ano, Kung hindi ka naman good negative standing, na, kung hindi ka naman good standing eh. Ganun din yan. Tama yung part na sa pagpapa-welcome. Ano yan? Hindi lang yan Excel. Training ground yan ng pag-excel sa totoong buhay. Tinitreat ko na kasi ang fraternity as training ground ng lahat. Lagi natin tatandaan, ang fraternity gumagawa ng leader. Hindi tayo kumukuha ng mga hubog na. Humuhubog tayo. Yan. Ganun ang trabaho natin bilang isang triskill yun. Yan ang galing. Ang galing nung ano, ang ganda nung nagiging topic, sobra. Kung may ma-advise ka sa ano, sa mga upo sa konseho tol, anong best Ano lang? parang ano advice mo sa kanila? Protektahan lang natin ang integridad ng council. Walang mas mataas sa council kahit chairman pa yan or vice chairman ka. Ang council lagi ang mangingibabaw sa lahat. Nagsilbi rin ako dyan. Basta mahalin lang natin ang konseho, ang kapatiran. Kung paano nyo minahal yung mga kanya-kanya yung chapter, ganun din sana yung konsehong ibigay. Ganun din sana yung pagmamahal na ibigay nyo sa konseho natin, sa mga nakaupo. Protektahan nyo lagi ang council. Hindi pwedeng masira ang council. Huwag nating hayaan madungisan ang pangalan ng konseho. Yun lang. Yan galing. Eto tol, meron kasing ano, meron sa mga ako tol kasi Christian ako na pinalaki ako ng family ko na Christian eh. May ano ako, may life verse ganun. Meron ibang mga tao, yung mga karaniwang tao ba, ganun, na may mga ano sila eh, parang life coach, ganun. Si General, ano ba yung ano, parang yung pinaka-favorite ni General na sa Personal o sa TCOC? frat? Hindi, sa TCOC, ganun. O kahit ano, kahit favorite ni General na parang word na nakuha niya sa fraternity o sa Tau Gamma Pi. Simple lang, Kahit ano yan kahit tenets, kahit codes. Yung the golden rule. Yung treat others as you would have them treat you. Kasi napapansin nyo, pag una nyo ako nakikita, jolly ako eh. Gusto kong kaibigan lahat eh. Kasi bakit hindi? Yun lang lagi ko tanong, bakit hindi? Ba't kailangan ko, mas gugustuhin ko bang kaaway ko lahat kaysa kaibigan? Or tatuhin kumpay lang kapatid? Bilang maging ano ka lang sa lahat. So, siguro ang pinaka-favorite quote ko talaga sa Fraternity as a whole, yung at risk killing believes in the power of reason at use of force as a reason. Kung may nakakadebate ka, kung may hindi ka nakakasundo sa bagay, lagi niyong tatandaan na rason ang pinakamahalaga. Kapag merong kayong di pagkakanuhan, pag-usapan nyo hanggang sa makuha nyo yung pinakapunto ng bawat isa at makagawa kayo ng isang resolusyon. Huwag nyong gawin yung power tripping para lang maluwa nyo yung mga gusto nyo. Yung force of reason, di lang naman yung pagbabantaan na susapakin eh. Yun yung pinaka-literal na interpretasyon nun eh. Pero ang pwede kasing gamitin ng puwersa is gagamitan yung mga exert ng powers, ganyan-ganyan, exert ng political powers. Negative na yan. Negative. Hindi makatriskill yun. Yung banta-banta. Hindi makatriskill yun. Kumbinsin mo ng rason kung bakit. Bakit kailangan ito gawin natin imbis na ganito. Kumbinsin mo yung brad na gano'n ang gawin. Kasi motto natin, slogan natin yan. Yun yung pinaka-paborito ko. Yun, sobrang ganda. Mga utol, sana may nakuha kayo. So, ako, sa episode na to, sobrang dami kong natutunan. Tsaka sobrang malaking pasasalamat ko kay Utol General sa oras na binigay niya. Wala yun. Masaya naman pinagagawa sa akin ni Wang. Hindi, yun, talaga, gusto ko rin, na ma-share rin tayo kahit paano, kahit konti lang sa mga brad, sa mga sis na nakikinig dyan. Sobrang maraming salamat, Utol.
Sobrang Salamat din sa pagbibigay ng pagkakataon na makapagbigay tayo ng konting kaalaman sa mga brand Oo. para magamit din nila. So kung saan man sila mapunta. Thank you. Ayun. Yun, bali, sobrang maraming salamat General sa oras, sa sa presensya mo na pumunta ka dito. Sobrang maraming salamat. Oy, thank you, tol. Sobra. Salud. Si Wang, huwag niyong kakalimutan ha. Basta malalaman niyo balang araw kung ba't yun sinabi. Ayan, sobrang maraming salamat. Thank you, tol. Thank you. Ayan, salud.